Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 1161. Napakabilis, lumipas ang 2 oras, at dumating ang grupo ni Ling Qiang sa isang kulungan ng kidlat sa Lightning Eagle. Ito ang Forbidden Lightning Grounds. Napakadilim sa loob, napapaligiran ng mga pormas sayon ng Heavenly Thunder Hall. Hinayaan ni Elder Ling Qiang na mapunta ang Thunderhawk sa labas ng Forbidden Heavenly Lightning Grounds. Pagkatapos ay sinabi niya, "Okay, lahat ay naipaliwanag ng malinaw. Mayroon kang 3 araw para makapasok sa Forbidden Heavenly Lightning Grounds. Kung hindi ka lalabas pagkatapos ng 3 araw, maaari mong gamitin ang mga sirang batong kulog na ito para umalis sa formation at bumalik." Pagkasabi nito, ipinamahagi niya ang mga batong kumikidlat. Ang mga bagay na ito ay maaaring makalusot sa mga nagtatanggol na pormas sayo ng Forbidden Lightning Grounds, ngunit maaari lamang gamitin ng isang beses. Sumunod, si Elder Ling Qiang ay sumibak sa mga pormas sayo ng Forbidden Lightning Grounds, na nagpapahintulot sa lahat na makapasok. Kasama rin nila si Ye Zuan, na pumapasok sa Forbidden Lightning Grounds. Pagkapasok niya, naramdaman niya ang nagngangalit na Yuan Qi ng langit at lupa, na may kidlat na lumilitaw sa hangin paminsan-minsan. Ang lugar na ito ay lubhang nakakatakot, ngunit para sa Mystic Water Lightning Serpent, ito ay isang magandang lugar na tirahan. "Sige, ingat kayong lahat," sumigaw si Ling Mutian, iniwan ang lahat habang siya ay umalis mag-isa. Ang kidlat ng Forbidden Lightning Grounds ay may nakapilming bilang ng beses. Kung magkakasama silang lahat, imposibleng lubusang magalit sa kanila sa loob ng 3 araw, kaya kinailangan nilang maghiwalay para hanapin sila. "Ye Zuan, sabay na tayo." Sa oras na ito, sumulyap si Ling Xiao kay Zhao Chong, pagkatapos ay sinabi kay Ye Zuan. Natakot siya na may binabalak si Zhao Chong, at miyembro din siya ng Ling family. Kasama niya rito, walang magagawa si Zhao Chong kay Ye Zuan. "I appreciate your good intentions, but a mere Zhao Chong is nothing to me. You guys go first." Direktang tinanggihan ni Ye Zuan ang imbitasyon ni Ling Xiao at Ling Yun. Sa katunayan, ang kanyang lakas ay nasa tuktok na ng grupong ito. Kung ang Zhao Chong na iyon ay kumakatok sa kanyang pintuan, hindi siya tututol sa pag-aalaga sa kanya. Bukod dito, naghahanda rin siyang hayaan si Luo Luo na sumailalim sa temperang ng makalangit na kidlat, kaya hindi magiging komportable para kina Ling Xiao at Ling Yun na sumunod. Kahapon, kumuha din siya ng isang piraso ng Frost Steel, pagkatapos ay palihim na hinayaan si Luo Luo na subukan ito. Ang pangangatawan ni Luo Luo ay 8.5 bituin din, ngunit ang lakas ng kanyang kaluluwa ay halos kapareho ng kay Ye Zuan. Sa madaling salita, maaari rin niyang subukan ang 9 na bolts ng makalangit na kidlat. "Sige, alis muna kami." Sinulyapan ni Ling Xiao si Zhao Chong at umalis kasama si Ling Yun. Sa oras na ito, karamihan sa mga taong nakapasa sa pagsusulit at pumasok sa Heavenly Thunder Forbidden Land ay nakaalis na. Umalis na rin sina Gu Han at Shu Liang. Ngayon, tanging si Zhao Chong, isa pang disipulo mula sa Blackwater Lightning Zhao Clan, at Ye Zuan ang naiwan. "Brat, mas mabuting huwag mong hayaang makita-kita sa loob, baka mamatay ka ng malungkot." Matapos sabihin ni Zhao Chong ang mga salitang iyon, umalis siya kasama ang kausap. Ito ang pasukan sa Heavenly Thunder Forbidden Grounds, at kasama ang Heavenly Thunder Hall Elder sa likod niya, si Zhao Chong ay hindi maglalakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Gayunpaman, kung sila ay magkita sa loob, ito ay magiging ibang kwento. Ang pagpatay kay Ye Zuan at pagkatapos ay ipinakain ang bangkay ni Ye Zuan sa Heavenly Connecting Beast, kahit na may naghinala dito, walang ebidensya. Pagkatapos ng lahat, maraming tao ang namatay sa Heavenly Thunder Forbidden Land sa paglipas ng mga taon, kabilang ang Ling Clan. Sa ngayon, si Ye Zuan lang ang hindi umalis. Gayunpaman, bago umalis si Zhao Chong, na-control niya ang katabi niya. "Wag muna nating pakialaman itong Zhao Chong. Humanap muna tayo ng lightning strike point." Hindi na mapakali si Ye Zuan sa anumang bagay habang siya ay direktang umalis. Habang may mga panganib sa Heavenly Thunder Forbidden Land, dahil ang Heavenly Thunder Hall ay nagpapadala ng mga tao bawat taon,
ang mga kidlat na hayop sa loob ay nagpapanatili ng balanse. Tumakbo si Yeshua ng buong 10 minuto, ngunit wala siyang nakitang kahit isang kidlat ng langit. Ito ay tulad ng kalmado bago ang bagyo. Sa wakas, kalahating oras pagkatapos niyang makapasok sa Heavenly Thunder Forbidden Land. Dagandong. Isang dagandong na tunog ang umalingaw mula sa abot tanaw. Inikot ni Yeshua ang kanyang ulo, agad na sumugod. Napakabilis, nakita niya ang isang lugar na nasunog ng kidlat. Ang makalangit na kidlat ay kasalukuyang namumuo sa langit. Ang swerte ko ay medyo maganda. Nagliwanag ang mga mata ni Yeshua habang nagmamadaling tumalon papunta sa lightning strike point. Dagandong. Isang bahid ng puting liwanag ang bumungad sa kalangitan. Pagtaas ng kanyang ulo, nakita ni Yeshua ang isang kidlat na bumababa. Kaagad niyang ginamit ang kapangyarihan ng all manifestations para gabayan itong bolt ng makalangit na kidlat. ZZ. Ang makalangit na kidlat ay tumama sa kanyang katawan, na nagpapasigla sa bawat solong selula sa kanyang katawan pati na rin sa kanyang kaluluwa. So ito ba ang tempering ng makalangit na kidlat? Hindi masama. Kung tatanggapin ko ng lubusan ang kapangyarihan ng kidlat na ito sa loob ng aking katawan, medyo maitataas ko ang aking lakas. Pakiramdam ni Yeshua ay sulit ang paglalakbay na ito. Ang bilang ng mga bolts ng makalangit na kidlat sa isang punto ng pagtama ng kidlat ay hindi naayos. Kaya, direktang tinawag ni Yeshua si Luo. Luo, tapusin mo muna. Ibinigay ni Yeshua ang lightning strike point kay Luo. Hinayaan siyang tapusin muna ito bago ang anumang bagay. Nakalulungkot, ang lightning strike point na ito ay nagkaroon lamang ng 3 strike. Kanina, nang makatanggap si Yeshua ng isa lang ang natanggap ni Luo. Young Master, kung makakatanggap ako ng 9 na bolts ng makalangit na kidlat, higit pa o mas mababa ay makakalusot ako sa ikalawang antas ng yugto ng Nether Passage. Sabi ni Luo, sige, ituloy na natin ang lakad natin. Tumango si Yeshua. Ayon kay Ling Xiao, habang papalapit sila sa kailaliman ng Heavenly Thunder Forbidden Land, mas magiging concentrate ang mga kidlat. Napakabilis, nahanap niya ang pangalawang punto ng pagtama ng kidlat. Nakatanggap si Luo ng isa pang 2 hampas ng makalangit na kidlat. Gayunpaman, hindi siya nakatagpo ng kahit isang heavenly beast. Bakit ganun? Nag-hibernate kaya silang lahat. Nagtaas ng kilay si Yeshua. Plano niya noong una na kumita dito. Kapag siya ay umalis, marahil ay magagawa niyang makapasok sa ikatlong antas ng yugto ng Nether Passage. Gayunpaman, hindi siya nakatagpo ng kahit isang heavenly beast. Ito ay medyo kakaiba. Kalimutan mo na. Hayaan mo munang matapos si Luo. Nang walang ibang salita, nagpatuloy si Yeshua sa kanyang paglalakad. Ang mga kidlat ay talagang gaya ng sinabi ni Ling Xiao. Habang papalapit sila sa kalaliman, mas puro sila. Sa loob lamang ng kalahating araw, nakatanggap na si Luo ng 9 na bolts ng makalangit na kidlat. Maging ito ay ang kanyang katawan o ang lakas ng kanyang kaluluwa, silang dalawa ay lubos na bumuti. Tinansya ni Yeshua na ang lakas ng kaluluwa ni Luo ay nalampasan na ni Zhao Chong, at marahil kahit kay Ling Mutian. Pagkatapos, siya na ang susunod. Gayunpaman, pagkatapos niyang matanggap ang mga kidlat, nagkaroon ng biglaang pagbabago sa Heavenly Thunder Forbidden Land. Sa oras na ito ay isang araw pagkatapos niyang pumasok sa Heavenly Thunder Forbidden Land. Dagandong. Sa malayong abot tanaw, biglang nagsalubong ang kidlat. Sunod-sunod na kidlat ng langit ang tumama sa lupa. Sa isang kisap mata, mahigit 20 kidlat ng langit ang tumama sa lupa. Mukhang may nangyari dyan. Kinaikit ni Yeshua ng kanyang mga mata. Nagtataka, nagpasya siyang pumunta doon at tingnan. Gayunpaman, nang nasa kalagitnaan na siya, isang paputok na dagandong ang tumunog. Parang dagandong ng dragon, pero hindi. Kaya ito ay ilang makapangyarihang heavenly beast. Agad namang nag-react si Yeshua. Gayunpaman, tila nagkaroon ng labanan doon, ngunit hindi niya alam kung sino iyon. Nang makalapit si Yeshua, natuklasan niya na sumabog ang beast tide. Ang hindi mabilang na mga heavenly beast ay sumugod sa lahat ng direksyon tulad ng mga ripple. Kabanata 1162. Iyon ang bangkay ng asul na dragon, ang buong katawan nito ay kumakalusko sa kuryente. Samantala, sa himpapawid sa itaas nito ay ilang mga figure.
Nakilala silang lahat ni Yezuan, Zhao Chong, Ling Mutian, Gu Han, Shu Liang. Sa pagwawalis ng kanyang tingin, talagang natuklasan ni Yezuan na napakaraming third level na mga eksperto sa ethereal opening, sa kabuuan ay 6 sa kanila. Ngayon, umuungol, biglang umungal si Zhao Chong patungo sa langit na agad na naging isang asol na dragon. Sumunod, lumundag siya pababa, kumagat sa leeg ng bangkay ng dragon na iyon habang sinimulan niyang sipsipin ang asensya ng dugo nito. Ang dragon na iyon ay tila ang medyo bihirang Thunder Roar Dragon. Itong si Zhao Chong ba ay nag-iisip na mag-transform sa isang dragon na may essence blood. Agad namang nag-react si Yezuan. Hulaan niya na nakipagkasundo si Zhao Chong sa iba na basta't tinulungan nila siyang patayin itong Thunder Roar Dragon, sila ay gagantimpalaan. Malamang na pinlano na nila ito sa simula pa lang, kaya mas maaga silang nakarating dito kaysa kay Yezuan. Ang mga Heavenly Connection Beast na iyon ay dumating lahat para protektahan siya. Gayunpaman, pagkatapos ng pagkamatay ng Thunder Roar Dragon, ang mga Heavenly Connection Beast na ito ay nagkalat lahat. Ang Ling family na ito ay talagang tumutulong sa Zhao kung malalaman ito ng Hall Lord, magsusuka ba siya ng dugo. Hindi maiwasan ni Yezuan na isipin ang sarili. Naramdaman pa rin ng Heavenly Thunder Hall na ang Profound Water Thunder Flood Dragon ay masyadong malakas, sa takot na ito ay mabaliw sa kanila sa hinaharap. Ngayon, gayunpaman, tinutulungan ni Ling Mutian at ng iba pa si Zhao Chong. Dapat ba silang tawaging ignorante o gaaman? Gayunpaman, hindi iyon mapakali si Yezuan. Ang Thunder Roar Dragon na iyon ay isang ika-4 na antas ng Ethereal Opening Heavenly Connection Beast. Kung ito ay ipapalit, ito ay nagkakahalaga ng 12,500 Inner Devil Pills. Bagamat ang Inner Devil Pills na ito ay hindi papayag na makalusot si Yezuan, mapapalakas nila ang kanyang lakas ng malaki. Kasabay nito, magagawa ni Wei Zhenchen na makapasok sa ikatlong antas ng Ethereal Opening Stage sa pinakamaliit, marahil kahit nasa ika-4 na antas. Sok, agawin natin ang bangkay. Ngumisi si Yezuan. Dahil nakabuo na siya ng sama ng loob sa Profound Water Thunder Flood Dragon Clan na ito, maaari pa rin niyang pasabugan ang mga bagay-bagay. Ang Asher Dragon Claws ay nagpapalawak ng 8 paninindigan. Agad na nagpatawag si Yezuan ng ilang Sky Dragons para buksan ang daan para sa kanya. Ang mga Sky-reaching beast na iyon na napatay niya sa daan ay sinipsip lahat sa kanyang devouring space ng walang exception. Sa sandaling ito, si Ling Mutian at ang iba pa sa di kalayuan ay nakataas ang kanilang mga kilay. Hindi nila napansin si Yezuan. Sa halip, nakita nila ang mga pagbabago sa katawan ni Zhao Chong. Talagang effective ang Essence Blood ng Thunder Roar Dragon. Mukhang makakapag-transform na talaga si Zhao Chong sa isang dragon sa pagkakataong ito. Sabi ni Ling Mutian na nakakunot ang noo. Senior Brother Ling, kung gagawin natin ito, hindi ba magiging masaya ang Hall Master? Tanong ni Gu Han. Ayos lang. Kahit na ang Zhao Chong na ito ay magtagumpay sa pagbabagong anyo sa isang dragon, hindi pa rin niya dapat banta ang ating Heavenly Thunder Hall, umiling si Ling Mutian. Kahit na ang Mystic Water Thunder Zhao ay naging isang Mystic Water Thunder Dragon, si Zhao Chong lang. Kahit na ang kanyang mga inapo ay maaari ding mga dragon, mayroon pa ring mahabang agwat. Hindi papayag ang Heavenly Thunder Hall na tumaas ng ganito ang Profound Water Thunder Flood Dragon. Pagdating ng oras, ilang hakbang ang gagawin. Sa sandaling ito, ang mga nakikitang pagbabago ay kasalukuyang nagaganap sa katawan ni Zhao Chong. Ang kanyang mga kaliskis ay nagsimulang malaglag bago lumaki ang mga bagong kaliskis, ang kanyang laman ay naging mas matigas din. Walang humpay na tumalon ang kuryente sa buong katawan niya habang umusbong pa ang isang pares ng malalaking pakpak. Higit sa lahat, ang kanyang aura ay kasalukuyang tumataas. Mula dito, papasukin niya ang ika-4 na antas ng yugto ng Nether Passage sa isang solong hakbang. Lumiwanag ang mga mata ni Ling Mutian. Sa pagkakataong ito, dumating siya para makalusot din. Gayunpaman, upang matulungan si Zhao Chong, kailangan pa niyang sumailalim sa temperang ng isang kulog ng langit. Kung si Zhao Chong ay nakalusot at matagumpay na nag-transform sa isang dragon, malamang na hindi magiging problema para sa kanya na harapin silang 5 ng mag-isa. Lumalakas pa rin ang aura ni Zhao Chong habang hindi pa natatapos ang kanyang dragonization.
Gayunpaman, sa sandaling ito, ang ilang aktibidad ay nakakuha ng atensyon ni Ling Mutian at ng iba pa. Sa pag-ikot ng kanyang ulo, natuklasan ni Ling Mutian na ang bagong dating ay si Ye Zuan. Itong batang ito, si Ling Mutian ay hindi gumawa ng anumang paggalaw noong una. Gayunpaman, nang makitang dumiretso si Ye Zuan patungo kay Zhao Chong, nag-react din siya, hindi maganda, gusto ng batang ito na matakpan ang kanyang dragonization. Pigilan mo siya. Nang marinig ito, nagbago rin ang mga ekspresyon ni Gu Han at Shu Liang, at sabay silang umatake. Ang kanilang misyon ay tulungan si Zhao Chong na patayin ang malakas na Thunder Roar Dragon na ito. Bagamat natapos na nila ang kanilang misyon, paano kung maputol ang dragonization ni Zhao Chong at sila ang sisihin dito? Anak, alam kong may sama ka ng loob kay Zhao Chong, pero itong Thunder Roar Dragon ang pinatay natin. Umalis ka na, sigaw ni Gu Han kay Ye Zuan. The strong deserve the share. Kapag hindi ka umiwas, bubugbugin kita. Hindi na nagsalita pa si Ye Zuan at direktang pumunta sa harap para salubungin siya. Sa likod niya ay 7 gintong dragon. Iniunat ng kaliwang Asher Dragon ang mga kuko nito, ikawalong paggalaw ng 8 moves, mga leaderless na dragon. Isinagawa ni Ye Zuan ang huling hakbang, at lumitaw ang ikawalong makalangit na dragon. Dahil wala kang mata, kaya wala akong pakialam na turuan ka ng leksyon. Ang mga mata ni Gu Han ay kumikinang ng maliwanag. Kasabay nito, sumalakay din si Shu Liang. Pareho silang nasa ikatlong antas ng Nether Passage Realm. Medyo nakakahiya para sa kanila na makipagtulungan laban sa isang second level na Nether Passage Realm martial artist, ngunit handa silang magsama kung sakali. Gayunpaman, nang makipagpalitan sila ng suntok kay Ye Zuan, napagtanto nila na may malaking pagkakaiba sa pagitan nila ni Ye Zuan. Pagkatapos ng lahat, si Ye Zuan ay nagalit na ng makalangit na kidlat, habang sila ay nakatanggap lamang ng 1 o 2 bolts. Ang lakas ng kaluluwa ni Ye Zuan ay nalampasan na nila. Bang! Sa isang galaw lang, pinalipad sina Gu Han at Shu Liang, parehong nasa ikatlong antas ng Nether Passage Realm. Napakalakas. Sa kalangitan, nang inag ang puso ni Ling Mutian. Sinabi niya sa dalawang henyo ng Ling family sa likod niya, pumunta din kayong dalawa. Oo, tumango ang dalawa at umakyat para salubungin siya. Sa ngayon, 4 laban sa 1. 4 na ikatlong antas ng Nether Passage Realm martial artist na nakikipaglaban kay Ye Zuan, isang pangalawang antas ng Nether Passage Realm martial artist. Kung may lumabas na balita, mamamatay ang mga tao sa kakatawa. Ngunit sa sitwasyong ito, kahit 4 sa kanila ay malamang na hindi katugma ni Ye Zuan. Boom! 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 4 na ikatlong antas ng Nether Passage Realm martial artist na nagtutulungan ay walang magawa kay Ye Zuan. Binugbog pa sila pabalik ni Ye Zuan. Hindi siya matatalo ng 4 na piraso ng basura kahit nagtutulungan. Sa langit, bumulong si Ling Mutian sa kanyang puso at pagkatapos ay sumabog ng paputok. Kung hindi niya ibinaba si Ye Zuan, hindi maganda kung abalahin niya si Zhao Chong. Pagkatapos ng lahat, nangako si Zhao Chong na bibigyan siya ng 20,000 Inner Demon Kills. Sa ngayon, 5 magagaling na henyo ang nagtutulungan. Nang makitang bumaba si Ling Mutian, nagbago ang ekspresyon ni Ye Zuan. Ang lakas ni Ling Mutian ay hindi lang mas malakas ng kaunti kaysa kay Zhao Chong noong una. Bagamat unang beses niyang makita si Ling Mutian, narinig na niya noon si Ling Xiao na nagyayabang. Hindi niya lang alam kung totoo. Halika sa akin. Malakas na sigaw ni Ye Zuan. Ngayon, ilalabas na niya ang lahat. Gayunpaman, ang kanyang layunin ay hindi upang patayin ang 5 grupo ni Ling Mutian, ngunit kolektahin ang bangkay ng Thunder Roar Dragon. Kaya naman, ayos lang basta maging abala ang 5 sa kanila. Tikman mo ang galaw na ito. Namilog ang mga mata ni Ye Zuan. Bigla niyang ipinadala ang kanyang tunay na chi at 10,000 mammoths na kapangyarihan upang bumuo ng isang kidlat na sibat. Heavenly Thunder Combat Halberd. Nagulat ang lahat. Sa sandaling ito, Kabanata 1163, Heavenly Lightning Domain, pumunta sa impyerno. Biglang sinaksak ni Ye Zuan ang Heavenly Lightning Combat Halberd sa lupa. Bits, bits, bits. Sa isang iglap, hindi mabilang na mga kidlat ang pumasok sa katawan ni Ling Mutian at ng iba pa. Ang 5 sa kanila ay ilang beses na hindi nadala ng makalangit na kidlat, kaya ang kanilang paglaban sa kidlat ay napakababa.
Agad silang naparalisa at hindi makagalaw. Sinamantala ang pagkakataong ito, mabilis na lumabas si Ye Zuan. Hindi maganda. Nagdilim ang mukha ni Ling Mutian, ngunit siya ay paralisado at hindi makagalaw, kaya natural na hindi niya mapigilan si Ye Zuan. Ngunit nang makalusot si Ye Zuan sa 5 grupo ni Ling Mutian, umuungol, isang nakakabinging dagandong ang umalangaw na sinundan ng panibagong kidlat. Ang nagpalabas ng dagandong na ito ay si Zhao Chong, na katatapos lang mag-transform sa isang dragon. Damn, I was one step too slow. Nagtaas ng kilay si Ye Zuan, ngunit ang target niya ay ang bangkay ng Thunder Roar Dragon. Gayunpaman, nang lumapit siya, itinago ni Zhao Chong ang bangkay ng Thunder Roaring Dragon sa kanyang interspatial ring. Anak, lumalakad ka sa isang bitag. Nagsalita ang pangunahing katawan ni Zhao Chong, ang kanyang mga mata ng dragon ay galit na nanlilisik kay Ye Zuan. Ika-4 na antas ng Nether Passage. Realm. Hindi napigilan ni Ye Zuan na i-click ang kanyang dila. Ang kasalukuyang aura ni Zhao Chong ay umabot na sa ika-4 na antas ng Nether Passage Realm, at siya ay nasa kanyang pangunahing katawan. Ang kanyang lakas ay malamang na hindi dapat maliitin. Kung ito ay one-on-one battle, hindi siya seseryosohin ni Ye Zuan, ngunit huwag kalimutan na nasa likod niya si Ling Mutian at ang 3 pang 3rd level na experto sa Nether Passage Realm. Kung siya ay napapaligiran, malamang na siya ay mamamatay ng 9 sa bawat 10. Go! Mabilis na nagdesisyon si Ye Zuan at agad na tumalikod para umalis. Anak, dahil nandito ka, kaya manatili ka. Dumagundong ang pangunahing katawan ni Zhao Chong, kumikidlat sa kanyang katawan. Ang mga ito ay makalangit na kidlat na nabuo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng 10,000 elepante, na tumama ng diretso kay Ye Zuan. Boom! 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 Walang pagpipilian si Ye Zuan kundi gamitin ang Thunder Armor dahil mayroon itong hindi maipaliwanag na panlaban sa mga tama ng kidlat. Ang gusto niya ngayon ay akitin si Zhao Chong. Kung hindi sumunod si Ling Mutian at ang iba pa, maaari niyang patayin si Zhao Chong. Sa sandaling ito, si Ling Mutian at ang iba ay tumingin kay Zhao Chong na matagumpay na nagbagong anyo bilang isang dragon at hinahabol si Ye Zuan. Lahat sila ay nagsiwalat ng bakas ng awa. Hindi naman masama ang talento ni Ye Zuan dahil nagawa niyang takutin silang 5 ng mag-isa. Kung siya ay mag-mature sa hinaharap, siya ay magiging isang mahusay na puwersa ng labanan ng Heavenly Thunder Hall. Sa kasamaang palad, ano ang kinalaman nito sa kanila? Si Zhao Chong ay nakalusot na sa ika-4 na antas ng Nether Passage Realm at matagumpay na nagbagong anyo bilang isang dragon. Siguradong patay na ang brat na ito. Tara na at tanggapin natin ang Heavenly Lightning striking the body. Umiling si Ling Mutian at umalis sa kabilang direksyon. Sa kanyang puso, si Ye Zuan ay isa ng patay na tao. Sige, tumango ang lahat at sunod-sunod na umalis. Isang araw na lang ang natitira, na higit pa sa sapat na oras para sa kanila. Sa pag-iwas ni Ye Zuan sa mga pag-atake ng makalangit na kidlat, ginamit niya ang kanyang Eye of Perception upang matukoy na hindi siya hinahabol ni Ling Mutian at ng iba pa. Ito talaga ang gusto niya. At the same time, alam din niya na itong Blackwater Thunder Dragon sa likod niya ay kasalukuyang pinaglalaroan, siya. Brat, hindi ka ba masyadong mayabang? Actually dying to interrupt my dragon transformation ceremony. Run some more. Walang humpay ang boses ni Zhao Chong. Natapos na niya ang pagtitiis sa pagtitiis ng makalangit na kidlat, kaya lang hindi siya matagumpay na naging dragon. Sa kabutihang palad, narinig niya na may Thunder Roaring Dragon sa Heavenly Thunder Forbidden Land kanina, kaya gustong gamitin ang Essence Blood nito para pasiglahin ang Dragon Bloodline sa loob ng kanyang katawan. Ang mga Flood Dragon ay talagang nagtataglay pa rin ng bloodline ng mga dragon sa loob ng kanilang mga katawan, kaya lang ito ay napakapayat. Nagkataon lang na ang Thunder Roaring Dragon at ang Blackwater Thunder Flood Dragon ay magkatulad na katangian. Matapos masipsip ang asensya ng dugo ng Thunder Roaring Dragon, matagumpay na naging dragon si Zhao Chong. Kung lubusan niyang pinino ang Essence Blood na kaka-absorb niya pa lang, tataas na naman ang kanyang lakas. Nahigitan na ng talentong ito ang mga dating henyo ng Heavenly Thunder Hall. Gagawin kitang Dragon Slices saglit. Namilog ang mga mata ni Ye Zuan. Sa likod niya, si Zhao Chong ay nakikibagay pa rin sa kanyang lakas.
Kaya, patuloy niyang ginagamit ang makalangit na kidlat para itaboy si Yezuan, labis na nag-e-enjoy dito. Kapag tapos na siyang maglaro, oras na ng kamatayan ni Yezuan. Mabilis na umalis ang dalawa sa lugar na iyon mula kanina. Left Asher Dragon stretching through 8 stances. Habang tumatakbo si Yezuan, sinubukan niyang hadlangan si Zhao Chong gamit ang kanyang Golden Heavenly Dragon. Siyempre, hindi niya akalain na makakasakit ito kay Zhao Chong, na nauubos lamang ang tunay na chi ng huli. Brat, it's no use. Masyadong malaki ang difference ng strength natin. Siguradong mamamatay ka ngayon. Malamig na tumawa si Zhao Chong, sobrang kumpiyansa ang tono. Kung makikita ito ng isang normal na tao, malamang na pareho ang tingin nila sa 5 grupo ni Ling Mutian. Siguradong patay na si Yezuan. Gayunpaman, hindi yun inisip ni Yezuan. Ang Zhao Chong na ito ay kasalukuyang dahan-daw ang lumalakad sa kanyang bitag. Sa paghabol sa kanya ni Zhao Chong, sumasabog ang kanyang aura. Hindi nakatagpo si Yezuan ng anumang heavenly connection beast na humaharang sa kanyang dinadaanan. Hindi nagtagal, umangkop si Zhao Chong sa kanyang lakas at nasiyahan sa kanyang pagiging mapaglaro. Susunod, oras na ng kamatayan ni Yezuan. Sige, brat, tanggapin mo ang parusa ng makalangit na kidlat. Biglang umungal si Zhao Chong sa langit. Isang surge ng totoong chi at 10,000 mammoth strength ang natipon sa kanyang bibig. Pagkatapos ay mabangis na iniluwa ang isang subo ng hininga ng dragon kay Yezuan. Ang hininga ng dragon na ito ay hindi katulad ng ibang mga higanteng dragon. Ang hininga ng dragon na ito ay ganap na gawa sa kidlat, at ang kapangyarihan nito ay maihahambing pa sa mid-level na kakayahan ng Ethereal Passage, Heavenly Thunder Halberd. Dahil gusto mong mamatay, tutuperin ko ang hiling mo. Biglang kumislap ang mga mata ni Yezuan. Nang hindi ibinaling ang kanyang ulo, direktang binuksan niya ang isang void gate sa kanyang harapan. Pagkatapos, ginawa niya ang lahat para maiwasan ito. Boom! Ang higanteng hininga ng dragon ay dumaan sa void gate at muling lumitaw sa ibang lugar. Ano? Nagulat si Zhao Chong. Anong uri ng pamamaraan ito? Paano ito makakatanggap ng pag-atake? Hindi ito sumisipsip. Sa sandaling ito, bigla siyang nakaramdam ng lamig sa likod ng kanyang ulo. Biglang lumitaw ang isang aura. Boom! Isang kidlat ang tumama sa likod ni Zhao Chong, at nagkataon na ang kidlat na ito ay pinakawalan mismo ni Zhao Chong. Kanina, si Yezuan ay patuloy na gumagamit ng void positioning. Kaya naman nang pumasok ang hininga ng dragon sa void gate, lumitaw ito sa likod ni Zhao Chong. Ito ay imposible. Panipi. Nanginginig sa hindi makapaniwala ang katawan ng dragon ni Zhao Chong. Sa kabutihang palad, siya ay isang Blackwater Thunder Dragon at lumalaban sa makalangit na kidlat, hindi banggitin na ito ay isang pag-atake na kanyang pinakawalan. Gayunpaman, siya ay malubhang nasugatan sa pamamagitan ng kanyang sariling pag-atake, at ang kanyang aura ay agad na bumaba. Sinamantala ang pagkakataong ito, mabilis na nabuo ni Yezuan ang Heavenly Thunder Halberd at marahas na inihampas ito sa tiyan ni Zhao Chong. Whoosh! Isang malamig na liwanag ang kumislap at direktang bumaon sa katawan ni Zhao Chong, tumagos dito. Hahaha, do you think this move will work on me? Si Zhao Chong ay immune sa karamihan ng kidlat. Ang pinsalang natamo niya ay butas lamang sa kanyang katawan. Maaari lamang itong sisihin sa mababang antas ni Yezuan at lakas ng 10,000 mammoths. Kung hindi, nakuryente niya si Zhao Chong hanggang sa mamatay. Hindi ba madali ang pakikitungo sa iyo? Bahagyang kumulo ang mga labi ni Yezuan. Sa pagkakataong ito, hahanapin niya si Zhao Chong. Pagbabalik ng lahat ng espada. Kabanata 1164. Ano? Natakot si Zhao Chong sa tagpong ito. Dati, naramdaman niya na ang Heaven-Shaking Sword ay hindi pangkaraniwan at gustong patayin si Yezuan para agawin ang kayamanan. Ngayong nakita na niya ang napakaraming giant sword na nanginginig sa langit, nakaramdam ng krisis sa kanyang puso. Sirain mo para sa akin. Ang buong katawan ni Zhao Chong ay pumutok ng hindi mabilang na kidlat, na nabasag ang nanginginig na langit na mga giant sword sa paligid niya. Gayunpaman, dahil sa napakaraming bilang, siya ay pinasabog pa rin sa lupa sa pamamagitan ng Heaven-Shaking Sword. Bang! 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 Ang katawan ni Zhao Chong ay mas malaki kaysa sa Heaven-Shaking Giant Swords. Sa kabutihang palad, mayroong maraming mga Heaven-Shaking Giant Swords.
Nang si Zhao Chong ay nabasag sa lupa, ang mga giant sword na nanginginig sa langit ay parang mga nahuhulog na bato, walang awan na nadudurog. Hiss! 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 Sunod-sunod na tumagos sa katawan ni Zhao Chong ang nanginginig ng langit na giant sword, na naging sanhi ng pag-ungol niya sa langit sa sakit, mabahong brat, tiyak na papatayin kita. Gayunpaman, napakalakas ng kakayahan ng Heaven Shake ang giant sword sa silang. Sa isang kisap mata, tanging ulo ni Zhao Chong ang naiwan sa labas. Sai, I originally wanted to spare your life. Sino ang humiling sa iyo na ligawan si kamatayan? Lumapit si Ye Zuan na may masamang tingin. Huwag kang ipokrito. Kung gusto mo akong patayin, patayin mo ako. Hindi ka pakakawala ng Blackwater Lightning Worm clan ko. Galit na sigaw ni Zhao Chong. Sige, dahil nagmamadali kang mamatay, natural na. Bago pa matapos magsalita si Ye Zuan, ibinuka ni Zhao Chong ang kanyang bibig at naglabas ng isa pang Lightning Dragon Breath. Hindi mo pa rin ba maintindihan ang sitwasyon? Namiss ko ang unang pagkakataon, mamimiss ko ba ang pangalawang pagkakataon? Panipi, muling binuksan ni Ye Zuan ang isang walang laman na pinto, at ang hininga ng dragon na ito ay muling hinigop ni Zhao Chong. Umuungol, si Zhao Chong ay umungal patungo sa langit, ang sakit ay nakakadurog ng puso. Gayunpaman, sa sandaling ibuka niya ang kanyang bibig, isang pilak na laslas ang pumasok sa kanyang dagwang bibig. Nerve anak slash. Hiss! Sa patuloy na malutong na tunog, ang buong ulo ni Zhao Chong ay naputol, at siya ay agad na namatay. Dahil si Zhao Chong ay mula sa Demon Clan, ang kanyang bangkay ay walang silbi kay Ye Zuan. Sa makatuwid, direktang inimbak ito ni Ye Zuan sa lugar ng pagtatanim. Sa kasalukuyang antas ng planted space, ang mga buhay na tao ay hindi maaaring makapasok, ngunit ang mga patay na tao ay maaaring makapasok. Nais ni Ye Zuan na gamitin ang katawan ni Zhao Chong bilang pataba para sa Heavenly Treasure Tree upang isulong ang paglaki nito. Tungkol naman sa bangkay ng Thunder Roar Dragon, nagpasya si Ye Zuan na lumunin ang kaluluwa ng hayop at ibigay ang bangkay sa Heavenly Treasure Tree bilang pataba. Alam ni Ling Mutian at ng iba pa na ang bangkay ng Thunder Roar Dragon ay nasa mga kamay ni Zhao Chong. Kung inilabas niya ang bangkay ng Thunder Roar Dragon para ipagpalit sa Heart Devil Peel, hindi ba't aaminin niya na siya ang pumatay kay Zhao Chong? Wala sa Interspatial Ring. Ikaw ang Young Master ng Blackwater Thunder Flood Dragon Clan. Napabuntong hininga si Ye Zuan. Gayunpaman, alam din niya na ang mga mayayaman ay ang Blackwater Lightning Flood Dragon Clan lamang, hindi si Zhao Chong. Ngayong patay na si Zhao Chong at tinanggap na niya ang pagbabawas ng 9 na kidlat, ang susunod na hakbang ay magsimulang kumita ng pera. Ang kanilang mga target ay ang heaven-reaching beast sa Heavenly Thunder Forbidden Land. Gayunpaman, nang malapit na siyang umalis, Young Master, mayroong isang Dragon Pearl sa katawan ng Thunder Roar Dragon na iyon. Biglang tumunog ang boses ni Luoluo sa kanyang isipan. Dragon Pearl. Bahagyang nagulat si Ye Zuan. Isang bagay na tulad ng isang Dragon Pearl ay bihira. Ibinaon niya ang kanyang isip sa planting space at nakita niyang may hawak na asul na electric ball si Luoluo sa kanyang kamay. Malamang, ito ang Dragon Pearl. Ding, ang Dragon Pearl ay maaaring gamitin bilang artifact spirit ng isang magic treasure. Biglang pinaalalahanan siya ng sistema ng mabuti. Magic treasure. Nang marinig ito, itinaas ni Ye Zuan ang kanyang kilay. Naalala niya na ang pagpino ng magic treasure ay nangangailangan ng artifact spirit at artifact spirit. Ang isang artifact spirit ay isang bagay na may kamalayan. Gayunpaman, dahil ang sistema ay nagpaalala sa kanya ng ganito, kung gayon ang Dragon Pearl ay maaaring gamitin bilang isang artifact spirit. Hanggat nakahanap siya ng carrier, maaari niyang pinuhin ang isa pang magic treasure. Mabilis niyang tiningnan ang magic treasure system at nalaman na itong Thunder Dragon Pearl ay maaaring gawing isang magic treasure na tinatawag na Thunder Pearl. Ang epekto ay napakasimple. Ito ay upang itapon ito at sumabog. Ang magic treasure na ito ay madaling pinuhin, ngunit mabilis na tumaas ang antas ng aking cultivation, kaya kailangan kong pumirma ng mutual growth contract. Ibinaon muli ni Ye Zuan ang kanyang isip sa exchange system. Pumirma na si Wei Zhenchen ng mutual growth contract sa kanya. Hanggat kumakain siya ng ores o armas, tataas din ang lakas ni Wei Zhenchen.
Ang isang kontrata sa paglago ng isa't isa ay nangangailangan ng isang solong DevR point na palitan. Sa kasalukuyan, si Yezuan ay walang anumang mga DevR point, kaya maaari lamang niya itong isantabi. Itong Thunder Pearl ay hindi masama. Hanggat ito ay pino sa isang magic treasure, maaari itong magamit ng hindi mabilang na beses. Sa oras na iyon, ito ay magiging isa pang trump card ko. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Kailangan lang niyang hilingin sa isang tao mula sa Heavenly Thunder Hall na pinuhin ang isang Thunder Pearl. Kaya, nagpasya siyang pinuhin muna ang isang magic treasure bago pumirma sa kontrata. Ang pagpino sa isang Heaven Connecting Artifact ay nangangailangan ng pera. Kaya, kinailangan ni Yezuan na magsimulang kumita ng pera, at pagkatapos ay kumuha ng isang tao na gumawa ng mid-grade second-grade Heaven Connecting Artifact. Sa kanyang kasalukuyang lakas, wala pang tao o hayop sa Heavenly Thunder Forbidden Zone na maaaring magbanta sa kanya. Kaya, direkta siyang umatake mula sa magkabilang panig, ang kanyang pangunahing katawan at ang kanyang clone na pagpatay ng magkasama. Ang Heavenly Thunder Hall ay nagbigay ng benepisyo sa mga henyo na pumasok sa Heavenly Thunder Forbidden Zone, na kung saan ay upang ipagpalit ang mga bangkay ng Heaven Connecting Beasts para sa Inner Devil Pills. Habang naghahanda si Yezuan na bumalik sa pasukan, nakolekta na niya ang mga bangkay ng Heaven Connecting Beast na nagkakahalaga ng humigit kumulang 10,000 Inner Devil Pills. Pagkatapos, umalis na siya. Hey, Yezuan! Habang nagmamadaling bumalik si Yezuan sa pasukan ng Heavenly Thunder Forbidden Zone, nalaman niyang medyo marami na ang nakalabas. Nang makita si Yezuan, nagmamadali ring binati siya ni Ling Xiao. Gayunpaman, kabilang sa mga taong ito ay si Ling Mutian at ang iba pa na tumulong kay Zhao Chong sa pagpatay sa Thunder Roar Dragon noong araw na iyon. How is this possible? This brat is actually not dead. Si Ling Mutian at ang iba pa ay natulala. Naisip nilang lahat na si Yezuan ay napatay na ng ika-4 na antas ng Nether Passage Stage na si Zhao Chong. Gayunpaman, si Yezuan ay talagang nagpakita sa kanila, buhay at sumipa. Maaaring lumuhad si Yezuan at humingi ng awa, at pagkatapos ay iniligtas siya ni Zhao Chong. Sa kanilang puso, imposible para sa ikalawang antas ng yugto ng Nether Passage na si Yezuan na talunin ang ika-4 na antas ng yugto ng Nether Passage na si Zhao Chong. O kaya naman ay si Yezuan ay sumali sa Profound Water Thunderworm Clan. Ito ay talagang posible. Gayunpaman, tiyak na hindi iisipin ni Ling Mutian at ng iba pa na napatay na ni Yezuan ang Zhao Chong na iyon. Ang swerte naman ng brat na ito. Walang pakialam si Ling Mutian at ang iba pa, dahil 3 sa kanila ay nakalusot na sa ika-4 na antas ng yugto ng Nether Passage. Bukod kay Ling Mutian, naroon din sina Gu Han at Shu Liang. Para naman sa dalawa pang Ling family, hindi pa sila nakakalusot. Ling Xiao, binabati kita sa paglusot. Matapos masulyapan si Ling Mutian at ang iba pa, kinuyam ni Yezuan ang kanyang mga kamao bilang pagbati. Gamit ang paglalakbay na ito sa Heavenly Thunder Forbidden Zone, matagumpay na nakapasok si Ling Xiao sa ika-3 antas ng yugto ng Nether Passage. Habang wala si Ling yun, malamang na malapit na siya. Haha, swerte lang, swerte lang. Napangiti si Ling Xiao. Nang makitang inilabas ito ni Yezuan, nakahinga rin ng maluwag si Elder Ling Qiang. Natatakot pa rin siya na si Yezuan ay pinatay ni Zhao Chong. Tila nag-alala siya ng sobra. Isa pang oras na lang. Babalik na tayo sa Heavenly Thunder Hall pagkatapos nito. Kabanata 1165. Oo, tumango si Yezuan, pagkatapos ay lumakad. Ang Heavenly Connection Beasts ng Heavenly Thunder Forbidden Lands ay may taglay na kidlat na katangian, at medyo bihira rin. Dumaan si Yezuan sa inihandang yin at yang ring. Nang matanggap ito, napabulala si Elder Ling Qiang sa pagkabigla, hindi masama, hindi masama. Mayroong 2 bangkay ng ika-3 antas na Heavenly Connection Beasts, sa kabuuan ay 13,000 Inner Devil Pills. Hindi siya nag-aksaya ng mga salita, direktang kumukuha ng ilang halaga ng Inner Devil Pills para kay Yezuan. Maraming salamat, kuya. Nagpasalamat si Yezuan sa kanya, pinapanatili ang Inner Devil Pills. Kapag bumalik siya sa Heavenly Thunder Hall, gagamitin niya ang Inner Devil Pills na ito para makuha ang Forging Master ng Heavenly Thunder Hall na gumawa ng Heavenly Connection Artifact,
pagkatapos ay mag-ipon ng ilang materyales para ma-forge ang Thunder Rumbling Pearl artifact. Napakabilis, lumipas ang 1 oras. Sa oras na ito, ilang tao pa ang lumabas, ngunit ang nakapagtataka kay Ling Mutian at sa iba pa ay wala pa rin si Zhao Chong kahit saan. Bago pa matagumpay na naging dragon si Zhao Chong, dapat ay nagalit na siya ng makalangit na kulog. Logically speaking, hindi siya dapat na late. Pero ngayon, bakit hindi pa rin siya lumabas? Itong si Zhao Chong, walang tigil ba siyang kinakatay ang Heavenly Connection Beasts bago ipinagpalat sa atin ng Inner Devil Pills? Ngayong huli na siya, tiyak na hindi siya papayagan ni Elder Ling Qiang na gawin iyon. Kudlit, napaisip si Ling Mutian sa kanyang sarili. Sige, tapos na ang oras. 6 na tao pa ang hindi lumabas. Hayaan mo silang bumalik sa Heavenly Thunder Hall ng mag-isa. Umungol si Elder Ling Qiang bago tumalon sa likod ng Thunderbolt Eagle. Ang iba ay hindi nang ahas na maghintay habang sinusundan nila ito. Lumipad ang Thunderbolt Eagle, bumaril patungo sa Heavenly Thunder Hall. Bago umalis sa Heavenly Thunder Forbidden Lands, gayunpaman, na si Zhao Chong ay hindi pa rin nagpapakita. Ang Elder Ling Qiang na ito ay kakaiba rin habang walang humpay niyang tinataya si Yezuan, ngunit wala siyang natuklasan na kakaiba. Zhao Yang, bakit hindi pa lumalabas si Zhao Chong? Biglang tanong ni Ling Qiang. Ang Zhao Yang na ito ay isa ring henyo ng Profound Water Thunderworm Clan, at siya rin ang nag-iisang demonyo sa party ng Heavenly Thunder Forbidden Lands bukod kay Zhao Chong sa pagkakataong ito. Nakita ni Elder Ling Qiang si Zhao Yang na umalis kasama si Zhao Chong noon. Nakilala ko ang senior apprentice brother na si Zhao Chong noong madaling araw. Matagumpay na siyang naging dragon na nakapasok sa ika-4 na antas ng Nether Passage Realm at kasalukuyang pinagsasama-sama ang kanyang pundasyon. Sinabi ni Zhao Yang ng totoo. Talagang nagtagumpay siya sa pagbabagong anyo bilang isang dragon, at nakapasok sa ika-4 na antas ng Nether Passage. Kinaikit ni Ling Qiang ang kanyang mga mata at bahagyang tumango. Gayunpaman, ang hindi niya alam ay nasa ilalim na ng kontrol ni Yezuan si Zhao Yang. Lahat ng sinabi niya ay kasinungalingan. Sinusubukan niyang paalang-sala si Yezuan. Kahapon, sinubukan ni Zhao Chong na patayin si Yezuan, ngunit hindi pa namatay si Yezuan. Ngayong nakilala na ni Zhao Yang si Zhao Chong sa madaling araw, pinatunayan nito na buhay pa si Zhao Chong. Nang marinig ito ni Ling Mutian at ng iba pa, natitiyak nila na talagang humihingi ng awa si Yezuan. Kung hindi, paano siya nakaligtas? Ngayon, hinihintay na lamang nila si Zhao Chong na bumalik sa Heavenly Thunder Hall bago ibigay sa kanila ang ipinang-akong gantimpala. Napakabilis, bumalik sila sa Heavenly Thunder Hall. Bumalik na siya, nakabalik na siya sa wakas. Sa labas ng Heavenly Thunder Hall, isang grupo ng mga tao ang naghihintay. Dumaong ang Thunderhawk, at lahat ay lumapit para salubungin ito. Nasaan si Zhao Chong? Panipi. Ang naka-gray na nakadamit na elder mula sa Mysterious Water Lightning Flood Dragon Clan ay tumingin sa paligid. Ngunit hindi nakita ang figure ni Zhao Chong, at nagmamadaling nagtanong. Grand Elder, matagumpay na siyang nagbagong anyo bilang isang dragon, nakapasok din sa ika-4 na antas ng yugto ng Nether Passage. Kasalukuyan niyang pinagsasama-sama ang kanyang cultivation base sa Heavenly Thunder Forbidden Land, sagot ni Zhao Yang muli. Miyembro rin siya ng Blackwater Lightning Flood Dragon Clan, kaya natural na naniniwala ang mga miyembro ng Blackwater Lightning Flood Dragon Clan sa kanyang mga salita. Matagumpay na naging dragon, mabuti, talagang mahusay. Mula ngayon, ang Mysterious Water Lightning Flood Dragon Clan ay matatawag na Mysterious Water Lightning Dragon Clan, labis na masaya ang nakakulong na kakulay na elder. Ngayon, ang kanyang tingin ay biglang nahulog kay Yezuan, at medyo nagulat din siya. Ayon sa personalidad ni Zhao Chong, kung nakatagpo niya si Yezuan, tiyak na namatay si Yezuan. Gayunpaman, hindi mahalaga kung buhay pa si Yezuan o hindi. Ito ay walang kahalagahan sa kanila. Sa kabilang panig, matapos marinig ang balita na matagumpay na naging dragon si Zhao Chong, bahagyang napakunot ang noo ng mga tao ng Ling family, ngunit hindi nagsalita. Sige, bumalik ang lahat at magpahinga. Gamitin ang pagkakataong ito para mabilis na makapasok sa liblib na paglilinang at magsikap na umunlad pa, sigaw ni Elder Ling Qiang. Oo, tumango silang lahat, sunod-sunod na umalis.
Bumalik din si Yezuan sa kanyang tinutuluyan, ngunit mabilis na umalis, diretsong patungo sa Artifact Forging Hall ng Heavenly Thunder Hall. Ang Heavenly Thunder Hall ay bihasa din sa paggawa ng artifact. Ang Heavenly Connecting Artifact na kanilang napik ay bahagyang mas mahusay kaysa sa ibang mga lugar. Kasabay nito ay naglalaman din ng katangian ng kulog, ang kanilang nakakasakit na kapangyarihan ay mas malaki. Matapos makapasok sa Artifact Forging Hall, sinabi ni Yezuan sa isang disipulo, itong senior apprentice brother, gusto kong gumawa ng isang mid-grade second-grade Heavenly Connecting Artifact. Mid-grade second-grade. Itinaas ng disipulo ng Heavenly Thunder Hall ang kanyang ulo, lumingon sa paligid bago sinabing, kasalukuyang malaya si Elder Ling Yao. Pakiramdam niya ay medyo hindi pamilyar sa kanya si Yezuan, ngunit dahil nakagawa siya ng isang mid-grade second-grade Heavenly Connecting Artifact, tiyak na napakayaman niya. Pagkatapos ng lahat, ang karamihan sa mga tao ay dumiretso lamang sa punto, hindi pupunta sa pasadyang paggawa ng mga ito. Sige, maraming salamat, Senior Apprentice Brother. Nagpasalamat si Yezuan sa kanya bago tumungo sa tinutuluyan ni Elder Ling Yao. Bagamat maaari rin siyang magpeke, ang isang panday na blueprint ay magiging masyadong mahal. Kaya, nakarating siya sa Artifact Forging Hall ng Heavenly Thunder Hall. Gusto lang niyang gumawa ng ordinaryong Heavenly Connecting Artifact. Ito ay hindi masyadong komplikado, at sino mang random na elder ay malamang na magagawang pek-ay nito. Napakabilis, natagpuan ni Yezuan itong Elder Ling Yao. Oh, ikaw pala, panipi. Ang Elder Ling Yao na ito ay nasa gitna ng paggawa ng isang Heavenly Connecting Artifact. Matapos makita si Yezuan, siya rin ay natigilan sandali. Nagkataon lang na naroon siya sa pagsusulit noong araw na iyon, kaya nakilala si Yezuan. Pagbati, kuya. Nagmamadaling binati siya ni Yezuan. Mukhang nakabalik ka na mula sa Heavenly Thunder Forbidden Grounds. Ano, gusto mong magpanday ng armas? Tanong ni Elder Ling Yao. Oo, pero napakasimple lang ng request ko. Tumango si Yezuan bago iniabot ang isang blueprint. Sinulyapan ito, itinaas ni Elder Ling Yao ang kanyang mga kilay, nagtanong, iyon lang. Oo, sagot ni Yezuan. Ang blueprint na ito ang pinakasimpleng nakita ni Elder Ling Yao. Ito ay isang bilog na bola lamang kung saan ang mga matutulis na spike ay maaaring pahabain at kurutin sa paligid nito, nakahawig ng isang sea urchin. Kung tungkol sa iba, wala nang iba. Gusto mo bang magpanday din ako ng ganito? Medyo hindi nasisiyahan si Elder Ling Yao. Ito ay isang maliit na masyadong maraming basura. Napakahalaga ng bagay na ito sa munting ito. Humihingi ako ng tulong kay Elder. Inihanda ko na ang mga materyales, sabi ni Yezuan. Dahil ikaw mismo ang naghanda ng mga materyales, kukuha ako ng 5,000 Inner Devil Pills. Habang naramdaman ni Elder Ling Yao na medyo hindi ito mapagkakatiwalaan, hindi niya tatanggihan ang pera. Sige, tumango si Yezuan, direktang kumuha ng 5,000 Inner Devil Pills at iniabot ito kasama ang mga materyales. Maaaring mapeke ang isang bagay sa loob ng 2 araw. Halika at kunin ito bukas, sabi ni Elder Ling Yao. Sige, tumugon si Yezuan bago direktang umalis. Hanggat na kumpleto ang artifact na ito, magagawa ni Yezuan na pek-ay ng Rumbling Thunder Pearl para sa kanyang sarili. Kabanata 1166. Matapos ipagkatiwala ang gawain kay Elder Ling Yao, bumalik si Yezuan sa kanyang sariling tirahan. Napakabilis, lumipas ang 2 araw. Bumalik si Yezuan sa Artifact Forging Hall ng Heavenly Thunder Hall. Anak, peke ang gamit mo. Kunin mo na. Nang makitang bumalik si Yezuan, hinagisan siya ni Elder Ling Yao ng yin at yang ring. Sa loob ng ring ay isang purplish-blue sphere na kalahati ng laki ng basketball. May mga kakaibang pattern sa ibabaw nito. Inalis ito ni Yezuan at inactivate ito gamit ang kapangyarihan ng All Manifestations. Sa susunod na saglit, ang globo ay nagbuga ng kalampag habang ang hindi mabilang na mga spike ay umaabot mula rito. Ang mga spike na ito ay isang bagay na ginamit ni Yezuan upang lituhin ang iba, na nagpapaisip sa kanila na ang heavenly artifact na ito ay napakakaraniwan. Salamat, kuya. Nagpasalamat si Yezuan at mabilis na umalis. Sa pagtingin sa kanyang papaalis na figura, umiling si Ling Yao nang walang magawa. Dati, nang sabihin ni Yezuan na ang bagay na ito ay napakahalaga sa kanya,
hindi ito sineseryoso ni Ling Yao. Habang nakita ito ni Ling Yao, ang item na ito ay ganap na walang silbi. Pagkatapos umalis sa Artifact Forging Hall, ibinaon ni Ye Zuan ang kanyang kamalayan sa sistema ng artifact. Ding! Magsisimula na ba ang host sa pagpeke ng artifact na Thunder Pearl? Oo, ding! Matagumpay na napik ang artifact Thunder Pearl. Tumunog ang system notification. Matapos marinig ito, kinuha ni Ye Zuan ang Thunder Pearl mula sa devouring space. Hindi gaanong nagbago ang hitsura ng artifact na ito. Gayunpaman, nang gamitin ni Ye Zuan ang Eye of Revelation, natuklasan niya na ang uri ng kidlat na Dragon Pearl ay pumasok sa loob ng Thunder Pearl. Kasabay nito, itong Thunder Pearl ay mayroon ding dalawang kakayahan. Thunder Dragon Roar, oras ng cooldown, 1 araw. Heavenly Lightning Apocalypse, cooldown time, 1 araw. Hindi inaasahan ni Ye Zuan na magkakaroon ng karagdagang kakayahan, ito ay ang Thunder Dragon Roar. Kasabay nito, ang Thunder Pearl na ito ay katumbas ng ikatlong antas ng Nether Passage Realm, isang antas na mas mataas kaysa sa Wei Zhenchen. Bagay talaga itong Elder Ling Yao. Binigyan niya ako ng 5,000 Inner Devil Pills, at hindi pa rin siya nag-aayos ng maayos. Si Ye Zuan ay mukhang walang magawa, hindi alam kung tatawa o iiyak. Sa ikatlong antas ng Nether Passage Realm, nangangahulugan ito na ang Thunder Pearl ay isang mababang grade na divine artifact ng ikalawang antas. Kapag naabot na nito ang ika-4 na antas ng Nether Passage Realm, ito ay magiging isang mid-grade divine artifact ng ikalawang antas. Sa madaling salita, nagpapabeya si Elder Ling Yao. Sa kabutihang palad, ang Thunder Pearl ay may isa pang katangian ng paglago kaysa kay Wei Zhenchen. Ang Wei Zhenchen ay maaaring mapabuti sa pamamagitan ng pag-asa sa mga armas at ores, gayon din ang Thunder Pearl. Kasabay nito, ang Thunder Pearl ay maaari ding mapabuti sa pamamagitan ng pag-asa sa Thunder Attributed Item, na ginagawang mas madali kaysa sa Wei Zhenchen. Gayunpaman, ang pinakagustong gawin ni Ye Zuan ngayon ay humanap ng lugar para subukan ang kapangyarihan ng Thunder Dragon's Roar at ng Heavenly Lightning Devastation. Agad siyang umalis at naghanda na lumabas para subukan ito. Pero sa pagkakataong ito, may biglang umakbay sa kanya. Ikaw ba si Ye Zuan? Isang kakaibang boses ang umalangaw-ngaw. Tumangala si Ye Zuan at napagtantong nakita na niya ang taong ito dati. Naalala niya na ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay bahagi ng koponan ng Blackwater Lightning Flood Dragon. Malamang na miyembro siya ng Zhao family. May problema ba? Tanong ni Ye Zuan na nakakunot ang noo. Nakita mo ba si Zhao Chong sa Forbidden Land of Heavenly Lightning? Hindi nagpatalo ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at direktang nagtanong. I did. Noon, nagalit ako kay Senior Brother Zhao Chong. Pagkatapos niya akong turuan ng leksyon, pinatawad niya ako at pinakawalan niya ako, sagot ni Ye Zuan sabay tango. Pakawalan mo. Hindi naniwala ang medyo may edad na lalaki. Batay sa kanyang pag-unawa kay Zhao Chong, walang paraan na pabayaan ni Zhao Chong si Ye Zuan, maliban kung naruroon ang Ling family sa oras na iyon. Tumingin si Ye Zuan sa nasa katanghaliang gulang na lalaki, iniisip na ang pamilya ng Blackwater Lightning Flood Dragon ay maaaring kainahinala dahil hindi pa rin bumabalik si Zhao Chong. Senior, kung wala na, mag-leave muna itong si Junior. Ikinuyong ni Ye Zuan ang kanyang mga kamao sa nasa katanghaliang gulang na lalaki at agad na umalis. Kumunat ang noo ng medyo may edad na lalaki. Hindi pa bumabalik si Zhao Chong, kaya nahulaan niya na pinagsasama-sama pa ni Zhao Chong ang kanyang cultivation. Gayunpaman, naramdaman na lang niya na medyo kakaiba ang mga bagay. Dati, nang pumunta siya para hanapin si Ling Mutian at ang iba pa, naunawaan din niya na nagpakita si Ye Zuan sa oras na iyon. Alam din niya na talagang nalagpasan ni Ye Zuan ang pagkubkob ng 5 grupo ni Ling Mutian. Sa huli, nagtagumpay si Zhao Chong na maging dragon at sinimulang tugisin si Ye Zuan. Pagkatapos, hindi alam ni Ling Mutian at ng iba pa, dahil sigurado sila na si Ye Zuan ay papatayin ni Zhao Chong. May kakaiba sa batang ito. Napaisip ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nang makitang aalis na si Ye Zuan, gusto niyang sundan siya. Sa kanyang lakas, ang pagsunod sa isang tao ay hindi isang problema. Pagkatapos ng lahat, siya ay nasa ika-4 na antas ng yugto ng Nether Passage. Napakabilis, umalis si Ye Zuan sa Heavenly Thunder Hall,
patungo sa isang bulubundukin malapit dito. Mayroong ilang mga heavenly connection beasts dito na maaari niyang eksperimento. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkaalis niya, nakaramdam siya ng aura. Yung Blackwater Lightning Flood Dragon Expert. Sinusundan niya ako. Nanliit ang mga mata ni Ye Zuan habang iniisip ang sarili. Napanatili ng dalawa ang isang napakahusay na distansya. Ang espiritual na pakiramdam ni Ye Zuan ay hindi mahanap ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito, ngunit ang espiritual na pakiramdam ng nasa katanghaliang gulang ay sumasaklaw kay Ye Zuan. Kaya naman, nang makita ito ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, perpektong sinusundan niya siya. Gayunpaman, ang hindi niya alam ay ang Eye of Perception ni Ye Zuan ay 3 beses na mas malakas kaysa sa kanyang espiritual na pakiramdam. Hindi kaya niya nahanap si Zhao Chong at nahulaan ko na siya ang pinatay ko. Isang masasamang liwanag ang sumilay sa mga mata ni Ye Zuan habang ang hangarin ng pagpatay ay gumalaw sa loob niya. Napagdesisyonan niyang kumilos na siya pagkapasok niya sa bulubundukin. Nagkataon na ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay maaaring mag-eksperimento sa kanyang rumbling thunder orb. Makalipas ang kalahating araw, tama na, walang tao dito, kunin mo ang batang ito. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nanlaki ang kanyang mga mata, nagsimulang palihim na i-condense ang kanyang tunay na chi at ang kapangyarihan ng all manifestations. Ang layunin niya ay makuha si Ye Zuan, ngunit kapag nakuha na niya, wala siyang balak na pabayaan si Ye Zuan. Pagkatapos ng lahat, ang bagay na ito ay hindi maaaring malik. Gayunpaman, nang siya ay kikilos na, si Ye Zuan sa unahan ay biglang huminto. Tumigil siya. Ang puso ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nanginag, sa pag-aakalang natuklasan siya ni Ye Zuan. Gayunpaman, naalala niya na siya ay 2 kaharian na mas mataas kaysa kay Ye Zuan, kaya hindi ito dapat mangyari. Dahil iyon ang nangyari, maaari rin niyang kunin ang pagkakataong ito para lapitan at ilunsad ang isang palihim na pag-atake sa ilalim ng dahilan ng pagtatanong tungkol sa isang bagay. Dati, sinabi ni Ling Mutian na ang lakas ni Ye Zuan ay hindi ganoon kasimple dahil nalagpasan niya ang pagkubkob ng 5 tao, kaya kailangan niyang mag-ingat. Kuya, sandali lang. Sigaw ng medyo may edad na lalaki. Lumingon si Ye Zuan at nagkunwaring nagtanong, kaya si Senior. Ano ang problema? I have some things here that I need to ask in detail, sabi ng medyo may edad na habang papalapit. Sige, punta na tayo dyan. Tumango si Ye Zuan, mukhang wala siyang hinala, pagkatapos ay tumalikod. Magandang pagkakataon, naningkit ang mga mata ng nasa katanghaliang gulang, at agad itong umatake. Nakakapunit ng langit na claw, isang itim na kuko ang lumitaw, handang sunggaban si Ye Zuan, ngunit bago iyon, naiwasan ito ni Ye Zuan. Ano? Bahagyang nagulat ang lalaking nasa katanghaliang gulang, dahil naglulunsad siya ng palihim na pag-atake. Senior, anong ginagawa mo? Nagkunwaring nabigla si Ye Zuan at nagtanong. Kabanata 1167. Humph, gusto mo akong patayin? Hindi ganoon kadali. Ngumuso si Ye Zuan at isinuot ang glorious golden armor. Sabay hagis ng espada at bola sa medyo may edad na lalaki. Ang batang ito ay may ilang mga panlilinlang sa kanyang manggas. Walang pakialam ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sa kanyang opinyon, ang mga kasanayan sa paghawak ng espada ay hindi karaniwan. Gayunpaman, noong gagamitin na niya ang All Creations Force para patumbahin ang Thunder Pearl, ang perlas ay biglang nag-extend ng hindi mabilang na spike at tumagos sa All Creations Force. Si Elder Ling Yao ay hindi nagpakatuto, ngunit pinalakas niya ang Thunder Pearl sa iba pang aspeto. Halimbawa, ang mga spike ay maaaring epektibong sirain ang All Creations Force. Pinahiwa-hiwalay ng Thunder Pearl ang All Creations Force at inatake ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Kawili-wili, hindi ito masyadong inisip ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ngayon lang talaga siya naging pabaya. Sa pagkakataong ito, mas All Creations Force ang ginamit niya. Gayunpaman, sa sandaling ito, kumislap ang mga mata ni Ye Zuan sa dekalayuan. Thunder Dragon Roar, ginalaw niya ang kanyang isip. Sa susunod na sandali, ang Thunder Pearl ay lumundag sa lakas ng kulog at kidlat at pagkatapos ay naging isang asul na langit na dragon. Umuungol, ibinuka ng Blue Sky Dragon ang malaking bibig nito, at isang mapanganib na aura ang pinakawalan. Ano?
Gulat na gulat ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Noon lang niya napagtanto na ang perlas na ito ay hindi kasing simple ng inaakala niya. Boom! Ang Thunder Dragon Roar ay bumangga sa All Creations Force ng nasa katanghaliang gulang na lalaki at madaling natalo ito. Ang makapal na electric snake ay nakapulupot sa nasa katanghaliang gulang na lalaki at kumalat ang sunog na amoy. Malungkot ang mukha ng medyo may edad na. Sa kritikal na sandaling ito, ginamit niya ang Thunder Armor at isang malaking halaga ng Genuine Chi at All Creations Force. Gayunpaman, ang Thunder Dragon Roar ay napakalakas. Hindi mabilang na electric snake ang sumugod sa katawan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki at naparalisa ito. Sa kabutihang palad, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay isang Blackwater Thunderworm at natural na lumalaban sa katangian ng kulog. Mabaho brat, papatayin kita. Ang balat ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nasunog sa maraming lugar at ang kanyang loob ay nagkagulo. Pagkatapos magmura, bumalik siya sa kanyang orihinal na anyo habang tinitiis ang Thunder Dragon Roar. Umuungol, isang dagandong na katulad ng dagandong ng dragon ang kumalat. Sa sandaling ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagbago pabalik sa kanyang orihinal na anyo, ang Thunder Dragon Roar ay natapos ding pumutok. Matapos mag-transform, marami pa ring sugat sa katawan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Marami sa kanyang kalistis ng dragon ang nawala, at ang ilan sa kanyang laman ay nasira ng husto. Ang lahat ng ito ay sanhi ng paglipat na iyon ngayon lamang. Kung ito ay isang normal na tao sa ika-4 na antas ng Nether Passage Realm, namatay na sila sa pag-ataking iyon. Gayunpaman, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay isang demonyo at isang Blackwater Thunderworm noon, kaya siya ay nakaligtas. Sa oras na ito, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay kumikislap at direktang hinawakan ang Thunder Pearl, hinawakan ito sa kanyang kamay. Ang Thunder Pearl na ito ay naging dahilan upang matabyunan siya ng mga hiwa at pasa, kaya gusto niya itong durugan. Masyadong walang muwang. Sa di kalayuan, umiling si Yezuan. Heavenly Thunder Annihilation. Sa sandaling hinawakan ng nasa katanghaliang lalaki ang Thunder Pearl gamit ang kanyang Dragon Claw, ang Thunder Pearl ay muling naglabas ng hindi mabilang na mga kidlat, na sinundan ng isang dumadagandong na tunog. Boom! Isang kapangyarihan na mas malakas pa sa Thunder Dragon's Roar ang sumabog. Napahiyaw sa sakit ang nasa katanghaliang gulang na lalaki nang magkawatak-watik ang kanyang buong Dragon Claw. May malaking butas sa katawan ng dragon niya, at halos maputol ito sa ibabang bahagi ng katawan niya. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay sunod-sunod na nahulog sa bitag ni Yezuan, at ang galit sa kanyang puso ay umabot na sa rurok nito. Gayunpaman, natapos na ni Yezuan ang pagsubok sa kapangyarihan ng dalawang bagong kasanayan. Ngayon, oras na para ipadala ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang kapangyarihan ng Dharma Treasure ay talagang hindi masama. Si Yezuan ay lubos na nasisiyahan. Tumingin siya sa Blackwater Thunderworm, na nagulat at nasa bingit ng kamatayan, at nabuo ang Heavenly Thunder Battle Halberd. Whoosh! Ang Heavenly Thunder Battle Halberd ay tumagos sa hangin na may matalim na tunog. Hindi. Ang Blackwater Thunderworm ay umungal sa kalangitan. Paano niya naisip na mamamatay siya sa kamay ni Yezuan? Poof! Ang Heavenly Thunder Battle Halberd ay lumubog sa katawan ng Blackwater Thunderworm, ngunit hindi ito nagdulot ng nakamamatay na suntok. Gayunpaman, pagkatapos ng Heavenly Thunder Battle Halberd, nagkaroon ng Silver Slash. RIP! Ang ulo ng Blackwater Thunderworm ay pinutol, at ang kanyang walang ulo na bangkay ay nahulog mula sa langit. Nagmamadaling lumapit si Yezuan at kinuha ang bangkay kasama ang interspatial ring. Ding! Nakalusot si Wei Zhenchen. Na-notify ang system. Sa kasalukuyan, si Wei Zhenchen ay nasa ikatlong antas ng yugto ng Nether Passage tulad ng Thunder Orb. Gayunpaman, si Yezuan ay nasa ikalawang antas pa rin ng yugto ng Nether Passage. Medyo malayo pa rin sa ikatlong antas. Sa Thunder Orb na ito, medyo tumaas din ang lakas ni Yezuan. Kung ginamit ang Thunder Orb na ito kasabay ng Spirit Sword Formation, tiyak na magiging maganda ang epekto. Matapos subukan ang kapangyarihan ng Thunder Orb, bumalik si Yezuan sa Heavenly Thunder Hall, maingat na pinaplano ang kanyang susunod na paglipat. Sa pagbabalik, nakalusot din si Luoluo sa ikalawang antas ng yugto ng Nether Passage sa lugar ng pagtatanim.
Ngayon, pareho silang makakalaban sa ikaapat na antas ng mga eksperto sa Nether Passage. Kung sila ay magsanib puwersa, sila ay halos hindi magagapi laban sa ikaapat na antas ng mga eksperto sa Nether Passage, at maaari pang makipaglaban sa mga eksperto sa ikalimang antas ng Nether Passage. Gayunpaman, nang bumalik siya sa Heavenly Thunder Hall, nakita niya si Ling Xiao na naghihintay sa kanya sa labas ng kanyang tinutuluyan. Ye Zuan, bumalik ka na. May sasabihin ako sa iyo, lumapit si Ling Xiao sa kanya. Ano ito? Medyo nagtatanong na tanong ni Ye Zuan. It's regarding me and my younger sister being hunted down. Sinabi ni Ling Xiao, noon, ang aking ama ay nagpadala ng mga tao upang mag-imbestiga. Sa pamamagitan ng pagsisiyasat na ito, natuklasan nila ang isang mahusay na pamamaraan. Sa lumalabas, medyo may ilang mga capture mission sa mission board ng Underworld. Ang mga target ay lahat ng magkakadugo o magkakapatid na malapit sa edad. Nagtaas ng kilay si Ye Zuan, biglang nakaramdam ng deja vu. Magkapatid sa dugo. Sa sandaling ito, hindi maiwasan ni Ye Zuan na isipin ang ninuno ni Yin Yang. Ang bagay na ito ay maaaring may kaugnayan sa Yin Yang ancestor. At pagkatapos, nagpatuloy si Ye Zuan sa pagtatanong. Nawala na rin ang ilang pares ng magkakapatid sa ating Heavenly Thunder Hall, kasama na ang apo at apo ng isang elder. Malamang nahuli na silang lahat. Kaya naman sa pagkakataong ito, naghahanda ang Ling family natin na magpadala ng mga taong mag-iimbestiga, sabi ni Ling Xiao. Mas interesado rin ako sa bagay na ito. Makakatulong ako, pinaikit ni Ye Zuan ang kanyang mga mata, nagtatanong, saan ka mag-iimbestiga? Mukhang unang lumitaw ang misyon na ito sa Black Chaos Corner. Kaya naman nagpadala na ng mga tao doon ang Ling family natin. Kung sino man ang makakahanap ng utak sa likod ng mga misyon na ito, gagantimpalaan sila ng 100,000 inner demon pills. Sagot ni Ling Xiao, ang 100,000 inner demon pills ay hindi maliit na halaga. Kung ibibigay ito kay Ye Zuan, maaari man lang siyang makapasok sa ikaapat na antas ng Nether Passage Realm. Gayunpaman, ang focus ni Ye Zuan ay hindi sa gantimpala na ito, kundi sa utak sa likod ng misyon. Ang bagay na ito ay maaaring talagang nauugnay sa Yin Yang ancestor. Sige, pagkatapos ay titingnan ko rin ang Black Chaos Corner. Ang 100,000 inner demon pills ay nakakatukso. Ngumiti si Ye Zuan, na pinaisip ni Ling Xiao na pupunta siya roon para sa reward. Nais ko rin noong una. Gayunpaman, dahil ako ay nasa listahan ng assassin ng Underworld, ang pagpunta ay patungo sa isang bitag. Maaari lamang akong masunurin na manatili sa Heavenly Thunder Hall para sa panahong ito. Walang magawa si Ling Xiao. Kagagaling lang niya sa Black Chaos Corner. Ang lugar na iyon ay labi sa kanyang kagustuhan. Sayang nga lang at hindi na siya makakapunta doon in the near future. Kapag naayos na ang usaping ito, maaari ka nang umalis. Kabanata 1168, sa tansya ni Ye Zuan, si Patriarch Yin Yang ay nasa Nirvana Realm man lang, at nasa Nether Passage Realm lang siya. Naroon pa rin ang Fulfillment Realm at Fragmentation Realm sa likod niya. Masyadong malaki ang pagkakaiba ng kanilang mga kaharian, kaya naramdaman niyang malabong si Patriarch Yin Yang ang may kasalanan. Gayunpaman, hanggat may kahinahinalang clue, kahit 1% lamang ang posibilidad, patuloy siyang mag-iimbestiga. Ang pangunahing prioridad ni Ye Zuan ay ang tanungin si Ling Xiao tungkol sa Chaotic Black Corner. Pagkatapos ng lahat, si Ling Xiao ay nagsanay doon dati. Kasabay nito, sa isang lugar sa Heavenly Thunder Hall. Isang grupo ng mga eksperto mula sa pamilya ng Blackwater Lightning Flood Dragon ang nagtipon. Tinanong ko na si Elder Ling Hongsheng na malapit sa aking Blackwater Thunder Flood Dragon clan, na pumunta sa Heavenly Thunder Forbidden Land para mag-imbestiga, ngunit wala akong nakitang bakas ni Zhao Chong. Sabi ng matandang nakasuot ng kulay abo. Si Zhao Chong kaya ay umalis na sa Heavenly Thunder Forbidden Land. Naalala ko na ang mga pumapasok sa Heavenly Thunder Forbidden Land ay lahat ay may Thunder Breaking Stone. Naantala man sila sa pagbabalik, nakakaalis pa rin sila mag-isa. Sabi ng isang matandang maputi ang buhok. Hindi, ayon sa sinabi ni Elder Ling Hongsheng, maaaring patay na si Zhao Chong. Umiling ang matanda na nakasuot ng kulay abo. Ano, patay? Nang mabigkas ang mga salitang iyon, nagulat ang buong pulutong. Elder Ling Hongsheng,
sa kailaliman ng Forbidden Land of Heavenly Thunder, malapit sa lugar kung saan napatay ang Thunder Roar Dragon, isa pang lugar ng labanan ang natagpuan. May mga bakas ng dugo ng dragon at higanting laman ng dragon doon. Natatakot ako na si Zhao Chong iyon. Nagpatuloy ang matanda na nakasuot ng kulay abo. Ngunit, sinabi ni Zhao Yang na nakita niya si Zhao Chong noong madaling araw nang umalis siya sa Heavenly Thunder Forbidden Land. May nagtanong, tama, kaya hula ko na suhol na si Zhao Yang. Tumango ang matanda na nakasuot ng kulay abo. Ito, lahat ay hindi makapaniwala. Ang pamilya ng Blackwater Thunderflood Dragon ay lubos na nagkakaisa, ngunit ngayon ay mayroon na talagang isang taksil, lahat ay hindi nang ahas na paniwalaan ito. Upang patunayan ito, nakahanap ako ng isang taong bihasa sa kaluluwa at handang hanapin ang kanyang alaala. Nagpatuloy ang matanda na nakasuot ng kulay abo. Ano? Memory search. Nagulat ang lahat. Paghahanap ng memorya. Sa pinakakaunti, ang kaluluwa ay masusugatan ng husto. Sa pinakadulo, ang kaluluwa ay masisira. Gayunpaman, upang malaman kung ano ang nangyari, si Zhao Yang ay kailangang isakripisyo. Nagpatuloy ang nakatatandang kulay abo. Great Elder, hindi na ba tayo maghihintay? May nagmungkahi. Oo, sa halip na hanapin ang mga alaala ni Zhao Yang, bakit hindi natin ito gamitin sa brat na iyon? Kaya naman pumunta na si Elder Zhao Kangtai para sundan ang brat na iyon. Naghahanda na lihim na mahuli siya. Tumango ang matanda na nakasuot ng kulay abo. Ngunit nang matapos siyang magsalita, may biglang pumasok. Si Zhao Lai, na natalo ni Ye Zuan noon. Great Elder, bumalik na ang brat na iyon. Mabilis na sabi ni Zhao Lai. Ano? Nagulat ang lahat ng naruroon. Hindi ba nila sinabi na si Elder Zhao Kangtai ay pumunta para hulihin si Ye Zuan? Bakit biglang bumalik si Ye Zuan? Hindi kaya si Elder Zhao Kangtai ay nabigo? Si Elder Zhao Kangtai ay nasa ika-4 na antas ng yugto ng Nether Passage, habang ang batang iyon ay nasa ika-2 antas lamang ng yugto ng Nether Passage. Kung siya ay mabaigo, marahil ay nakatagpo siya ng isang pangunahing disipulo ng Heavenly Thunder Hall sa daan. Kung siya ay mamatay, ang matanda na nakasuot ng kulay abo ay bamulong na may teen time na ekspresyon. Patay. Nang marinig ito ng lahat, hindi nila maiwasang kiligin. Kung napatay si Elder Zhao Kangtai, magkakaroon si Ye Zuan ng kakayahang patayin si Zhao Chong. Great Elder, ang brat na iyon ay naghahanda na lumabas muli, at sa Black Chaos Corner para imbestigahan ang kaso ng mga kamakailang nawawalang kapatid, patuloy ni Zhao Lai. Aalis ulit ha, nahulog sa malalim na pag-iisip ang matanda na nakasuot ng kulay abo. Great Elder, bitawan muna ako this time, sabi ng isang elder habang siya ay tumayo. Siya ay isang dalubhasa sa ika-5 antas ng yugto ng Nether Passage. Ang pakikitungo kay Ye Zuan ay isang piraso ng cake. Hindi iyon magagawa. Natatakot akong malaman ng Ling family. Hindi natin ito magagawa sa ating sarili. Umiling ang matanda na nakasuot ng kulay abo. Kung gayon sino ang gagawa nito? Ang Underworld. Sumagot ang matandang nakasuot ng kulay abo. Kamakailan, ang mga tao ng Underworld ay lumipat sa paghuli ng mga tao. At saka, hindi ba't ang pinakatalentadong tao sa kasaysayan ng Heavenly Thunder Hall ay pinaslang din ng Underworld? Elder Zhao Kanghai, pumunta kaagad at magbigay ng misyon para sa mga tao ng Underworld na hulihin ang brat na ito. Panipi, magandang ideya. Tumango ang matandang iyon na tumayo at agad na lumabas ng pinto. Ang Underworld ay isang super force na kumalat sa buong mundo. Mayroon silang mga assassin mula sa Manifestation Realm hanggang sa Nirvana Realm. Siyempre, ang lugar na ito ay mayroon lamang mga assassin ng Manifestation Realm at Nether Passage Realm. Habang nag-uusap ang Blackwater Thunderworm Clan, umalis na si Ye Zuan sa Heavenly Thunder Hall at patungo sa Black Chaos Corner. Ayon kay Ling Xiao, ang Black Chaos Corner na ito ay isang lugar na puno ng mga nakayukong tigre at mga nakatagong dragon. Kahit na ang mga eksperto sa Fulfillment Realm ay nakarating na rin dito dati. Kasabay nito, ang Black Chaos Corner ay isang lugar kung saan nakikihalubilo ang mga manloloko sa mga tapat na tao. Maraming gang at paksayon doon. May ilang distansya pa rin sa pagitan ng Heavenly Thunder Hall at ng Black Chaos Corner. Sa kasalukuyang bilis ni Ye Zuan, malamang naaabutin siya ng 2 araw. Gayunpaman, bago pumunta sa Black Chaos Corner,
nais ni Yezuan na itaas ang kanyang cultivation sa ikatlong antas ng Nether Passage Realm. Pagkatapos ng lahat, ang lugar na iyon ay puno ng mga manloloko at tapat na mga tao, na may hindi mabilang na mga masasamang tao. Kung hindi siya mag-iingat, siya ay madadalas sa walang hanggang kapahamakan. Nagkataon lang na may Viper Valley papunta sa Black Chaos Corner. Ang isang malaking halaga ng mga makamandag na nilalang ay naninirahan doon, at si Yezuan ay nagkataon na may bloodline ng Divine Tree of Life. Kaya, ito ay isang magandang lugar para sa kanya upang magsanay. Pagkatapos mapangalagaan ng Heavenly Treasure Tree, ang mga kakaibang hayop sa aking itinanim na espasyo ay nakapasok na lahat sa unang antas ng Nether Passage Realm. At saka, medyo dumami na sila. Pagkatapos, sa pagpapakain ng Heavenly Treasure Tree at ng aking dugo, sila ay mabilis na mag-mature. Kung palayain ko ang lahat ng mga kakaibang halimaw na ito ay magiging parang isang magsasaka. Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Mayroon ng mahigit 10,000 kakaibang hayop sa nakatanim na espasyo na nakarating sa Nether Passage Realm. Ito ay isang lubhang nakakatakot na hukbo. Kahit nawalisin nila ang buong Viper Valley, malamang na hindi ito magiging problema. Kaagad, si Yezuan ay nagtungo sa Viper Valley, naghahanda na makapasok sa ikatlong antas ng Nether Passage Realm bago tumungo sa Black Chaos Corner. Aabutin lamang siya ng isang araw o dalawa, ngunit ito ay magbibigay sa kanya ng malaking proteksyon. Makalipas ang isang araw, dumating siya sa napakasamang Viper Valley na ito. Walang mga ibon o hayop dito, tanging malaking halaga ng makamandag na fog. Ding! Immune ang host sa lason. Nag-notify ang system ng papalapit si Yezuan. Napakaraming makamandag na nilalang sa Viper Valley, at ang nakal-alasong fog ay magbubuga pa ng makamandag na fog. Kaya, ang mga pumasok ay kailangang uminom ng mga antidote pill, at kailangan nilang maghanda ng marami sa mga ito. Gayunpaman, ang mga antidote na tabletas ay hindi murang bagay, at ang Viper Valley ay mas mapanganib kaysa sa mga normal na lugar. Kaya, walang nang ahas na pumunta sa Viper Valley, o sa halip, walang gustong pumunta. Hindi na kinailangan ni Yezuan na uminom ng mga antidote pill, at diretsyong tumungo sa Viper Valley. Sa ilalim ng Eye of Perception, medyo may mga nakakalason na nilalang na naghihintay ng pagkakataong makagalaw, at nakatutok na sila kay Yezuan. Megatron, Thunder Pearl, go! Direktang itinapon ni Yezuan ang dalawang transcendent na artifact. Ang Megatron ay may sariling kamalayan, ngunit ang Thunder Pearl ay wala, kaya kailangan niya itong kontrolin. Ang Thunder Pearl na ito ay lubos na kapaki-pakinabang. Maaari itong magpalabas ng makalangit na pag-atake ng kidlat, at higit sa lahat, maaari itong umatake sa mga grupo ng mga tao nang hindi nababahala tungkol sa kamatayan. Ito ay lubos na nagustuhan ni Yezuan. Kabanata 1169. Luo-luo, oras na para ipakita mo ang iyong kakayahan. Inilabas ni Yezuan si Luo-luo. Matagal nang hindi lumaban si Luo-luo, kaya hindi na siya nakapagpigil. 100-layer Demon Fox Doppelganger. Sa sandaling lumitaw si Luo-luo, uminom siya ng high-grade detoxification pill at lumikha ng 100 doppelganger. Sa mga daang doppelganger na ito, mayroong 60 totoong Chi doppelganger, at 40 doppelganger lamang. Ito ay lubhang nakakatakot. Sa tulong niya, ang bilis ng leveling ni Yezuan ay tumaas ng husto. Para naman sa mga mutated beasts sa planting space, hindi sila pinakawalan ni Yezuan, dahil isa rin silang trump card. Bukod dito, mas nakakatakot pa sila kaysa 10,000 returning to origin swords, kaya hindi niya gagamitin ang mga ito kung kaya niya. Kaya lang, nagsimula siya ng patayan, at agad na nagdulot ng bagyo ng dugo ang Viper Valley. Gayunpaman, habang siya ay nag-level up sa Viper Valley, ilang mga figure ang tahimik na sumunod sa kanya. 3 assassin silang nakasuot ng itim. Kakatanggap lang nila ng misyon mula sa Underworld. Hindi ko talaga maintindihan. 4 stars talaga ang mission rating ng brat na ito. Nasa 2nd level pa lang siya ng Nether Passage Realm. Paano siya magkakaroon ng lakas ng 4th level Nether Passage Realm expert? Naiinis na sabi ng isa sa mga assassins in black. Wag na muna nating pag-usapan ang mission rating. Napakahalaga ng brat na ito. Basta't mahuli natin siya ng buhay, tatanggap talaga tayo ng 30,000 inner demon kills. We can split them equally.
Bagamat kaming tatlo ang unang nakatuklas ng misyon na ito, hindi ito kakaiba. Kung hindi, makikita ito at tatanggapin ng iba. Kailangan nating kumilos ng mabilis. Pagtingin sa direksyon, ang brat na ito ay parang papunta sa Viper Valley para mag-training. Bilasin mo, huwag mo siyang hayaang mamatay doon. Nag-usap ang tatlong assassin habang lumilipad sila patungo sa Viper Valley. Hindi nagtagal, nakarating sila sa Viper Valley. Ang isa sa mga assassin ay nakiramdam sa lupa at sinabing, mga 10 minuto. Hindi ito dapat malayo, maghiwa-hiwalay at maghanap. Silang tatlo ay nasa ikatlong antas ng Nether Passage Realm. Pagkatapos maghiwalay, ang kanilang mga espiritual na pandama ay mas malakas pa kaysa sa mga nasa ika-4 na antas. Ang paghahanap ng isang tao ay hindi isang problema. Gayunpaman, sa oras na ito, sa isang lugar sa Viper Valley, hindi pa rin alam ni Yezuan ang paparating na panganib. Hindi ito maituturing na mapanganib sa kanya. Kung tutuusin, tatlo lang silang assassin sa ikatlong antas ng Nether Passage Realm. Hanggat ang tatlong assassin na ito ay pumasok sa saklaw ng kanyang pangunawa, malalaman niya kaagad at pagkatapos ay mag-counterattack. Sinundan ng tatlong mamamatay tao ang mga bakas na naiwan ng labanan at narinig ang mga tunog ng labanan. Siya dapat, sabay na tayo. Ang tatlong mamamatay tao ay nagtrabaho ng magkasama sa ilang mga misyon. Kahit na ang kanilang kalaban ay nasa ikalawang antas lamang ng Nether Passage Realm, sabay pa rin silang aatake, kung sakali. Gayunpaman, nang makalapit sila, napagtanto nilang hindi ito tao, kundi isang lumilipad na espada. What the hell is this? Nakakalipad mag-isa ang espada, hindi maiwasang magtanong ng isang assassin. Ang espadang tinutukoy nila ay si Wei Zhenchen. Sa sandaling ito, napansin din sila ni Wei Zhenchen at nagmamadaling ipinaalam kay Yezuan. Sa ibang lugar, Little Tian, nakakita ka ng tatlong assassin. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Mga assassin na darating sa Viper Valley. Agad niyang napagtanto ang nangyayari. Nag-imbita ba ang Blackwater Lightning Flood Dragon Clan ng mga assassin mula sa Underworld? Ang mga mata ni Yezuan ay kumislap, at isang pagpatay na hangarin ang bumangon sa kanyang puso. Mayroong 79% na pagkakataon na ang tatlong assassin na ito ay darating para sa kanya. Kung ganoon, hindi ako magpipigil. Pagkatapos dilaan ang kanyang mga labi, galit na sumugod si Yezuan sa direksyon ni Wei Zhenchen. Tinansya niya na ang mga assassin na dumating para sa kanya ay hindi bababa sa ikatlong antas ng Nether Passage Realm. Kung napatay niya ang tatlong ito, maaaring makapasok siya sa ikatlong antas ng Nether Passage Realm. Hindi nagtagal, naramdaman niya ang aura ng tatlo, ngunit hindi siya nito maramdaman. Anuman ang bagay na ito, mas mahalaga na mahanap muna ang tao. Binawi ng isa sa mga assassin ang kanyang atensyon kay Wei Zhenchen. Naramdaman niyang hindi nakakapinsala si Wei Zhenchen at tiningnan sila ng 2 segundo. Fair na, pareho ang iniisip ng dalawa pa. Gayunpaman, sa sandaling ito, whoosh, si Wei Zhenchen ay biglang nag-transform sa isang Diyos ng digmaan. Sa sandaling lumingon sila. Itinaas niya ang dakilang espada sa kanyang kamay, naghahanda na putulin ang kanilang mga ulo. Whoosh whoosh. Gayunpaman, nalantad ang tunog ng isang bagay na bumabagsak sa hangin. Ingat! Sigaw ng isa sa mga assassins in black at nagmamadaling ibinaba ang ulo. Gayunpaman, hindi lahat ay tumugon sa oras. Rip! Inihagis ni Wei Zhenchen ang greatsword sa kanyang kamay, at isang ulo ang lumipad pataas. Ang isa sa mga assassin ay hindi makapag-react sa oras at direktang pinugutan ng ulo. Ngayon, 2 na lang sa 3 ang natitira. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ang tatlong assassin na ito ng isang espada na maaaring magbago. Gayunpaman, nagmamadali silang hanapin si Yezuan, kaya hindi sila mapakali na makipagkulitan kay Wei Zhenchen. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumanas sila ng malaking kawalan. Patayin mo siya! Galit na sumigaw ang assassin in black na nag-react lang at sumugod kay Wei Zhenchen. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang itim na anino ang biglang lumitaw mula sa gilid. Hindi inaasahan ng assassin in black na may nagtatago sa paligid. Kung gayon, bakit hindi niya ito naramdaman ng kanyang espiritual na kahulugan? Sa kasong iyon, ang figurang ito ay direktang tumawid sa distansya ng kanyang espiritual na kahulugan.
Ang bilis naman. Mamatay. Si Yezuan, na nagtago ng kanyang aura sa tulong ng face-changing mask, ay direktang sumugod at sinaksak ang Heavenly Thunder Halberd sa kanyang kamay sa dibdib ng assassin. Sizzle. Ang assassin sa dibdib ni itim ay natagos, at ang Heavenly Thunder Halberd ay nakuryente sa kanyang katawan sa uling. Namatay siya kaagad. Ang Heavenly Thunder Halberd ay isang middle-grade ethereal opening super ability. Kahit na ang isang 4th grade ethereal opening realm expert ay maaaring mapatay kapag nataman nito, pabayaan ang assassin na ito na nakaitim. Sa isang kisap mata, isa na lang sa 3 assassin ang natira. Sizzle. Nang patayin ni Yezuan ang taong iyon, ang Heavenly Thunder Halberd ay naglabas ng nakakasilaw na electric light. Lumipad ang mga electric snake at pumasok sa katawan ng huling assassin, na direktang nagparalisa sa kanya. Nasusunog na mata, mata ng ilusyon, eye of control. Ang mamamatay tao na ito ay natakot at nagkaroon ng malakas na pakiramdam ng krisis. Naamoy pa niya ang pabango ng kamatayan, kaya napakaraming mga depekto sa kanyang isip at siya ay direktang kinokontrol ni Yezuan. Ding! Kontrolin ng matagumpay. Na-notify ang system. Sa 3 assassin, 2 ang patay, at 1 ang nahuli ng buhay. Nangyari ito sa isang kisap mata. Ito ang resulta ng pakikipaglaban kay Yezuan. Direktang kinuha ni Yezuan ang interspatial ring ng 3 tao at nilunok ang mga gamit sa loob. Sa kasamaang palad, hindi ito tumulong sa kanya na makalusot. Pagkatapos, nakita niya ang scroll ng misyon sa loob. Kunin mo ako at ang reward ay 30,000 inner demon pills. Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Sa napakaraming gantimpala, gusto niyang makuha ang kanyang sarili at ipagpalat ito para sa kanyang sarili. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon kalaki ang halaga ng mga ito. Gayunpaman, hindi matukoy ng misyon ng Underworld kung sino ang nagbigay nito. Gayunpaman, nag-provoke lang siya ng isang party dito, at iyon ay ang Blackwater Lightning Zhao family. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking iyon ay nakagawa na ng hakbang sa kanya, kaya ang bounty mission na ito ay dapat na ibinigay ng pamilyang Blackwater Lightning Zhao. Walang duda tungkol dito. May iba pa bang assassin na tumanggap ng misyon na ito? Kabanata 1170, kami ang unang nakatuklas ng misyon na ito. Gayunpaman, ang misyon na ito ay hindi natatangi. Dahil tinanggap namin ito, maaari rin itong tanggapin ng iba. Sagot ng assassin na nakasuot ng itim. Si Yezuan ay hindi masyadong naapektuhan ng katotohanan na siya ay naging isang bounty target. Dahil gusto siyang makuha ng Blackwater Thunderflood Dragon Clan, sa sandaling bumalik siya mula sa Black Chaotic Corner ay ang oras para masira ang Blackwater Thunderflood Dragon Clan. Gayunpaman, bago iyon, si Yezuan ay mayroon pa ring maraming bagay na gusto niyang itanong. Saan natin ipapadala ang mga misyon na iyon para mahuli ang ating mga kapatid pagkatapos natin silang makumplito? Tanong muli ni Yezuan. Lahat sila ay ipinadala sa Black Chaotic Corner. Matapat na sagot ng assassin na nakasuot ng itim. Black Chaotic Corner. Gaya ng inaasahan, ito ay ang Black Chaotic Corner. Tumigil sandali si Yezuan. Noong nakaraan, sinabi ni Ling Xiao na ang Heavenly Thunder Hall ay nagpadala ng mga tao upang mag-imbestiga at sinabi na ang mga misyon na ito ay unang lumitaw sa Black Chaotic Corner. Ngayon, tila nasa Black Chaotic Corner ang utak sa likod ng mga misyon na ito. Sige, may isa pa. Bahagyang tumango si Yezuan at sinabing, may assassin ba na tinatawag na Mo Xiaoye sa Underworld? Mo Xiaoye. Nagtaas ng kilay ang nakaitim na assassin. Matapos mag-isip ng mabuti, umiling siya at sinabing, hindi ko pa narinig ang pangalang ito dahil hindi tayo magkakilala. At least, hindi ko pa naririnig ang pangalang ito noon. Nang marinig ito, walang magawang umiling si Yezuan. Gaano katagal na, at nakalusot na siya mula sa Manifestation Realm hanggang sa ikalawang antas ng Nether Passage Realm. Bukod dito, kung mas mataas ang kaharian, mas mahirap itong umaban. Kahit na ang Mo Xiaoye na ito ay isang reincarnator, hindi dapat ganoon kabilis, di ba? Gayunpaman, sa oras na ito, biglang may naalala ang nakasuot ng itim na assassin at sinabing, kamakailan lang, may blood hangman na may mission completion rate na 100%. Gayunpaman, ngayon ko lang narinig ang pangalang ito. Hindi ko alam kung ito ang hinahanap ng master. Ano? Nagulat si Yezuan at biglang nagkaroon ng gana na sampilan ang lalaking ito.
Dugu Hangman, baka si Mo Xiaoyi. Mo Xiaoyi ang kanyang tunay na pangalan, habang ang mga assassin ay karaniwang gumagamit ng mga codename. Ang Blood Hangman na ito ay maaaring codename ni Mo Xiaoyi. Sa pag-iisip nito, nagliwanag ang mga mata ni Ye Zuan. Akala niya noong una ay nawalan na siya ng malay kay Mo Xiaoyi, ngunit ngayon ay tila hindi yun ang nangyari. Itong Blood Massacre, saang sangay ng underworld nang lungsod siya huling lumitaw. Tanong muli ni Ye Zuan. Nang sisigot na ang Assassin in Black, nanginginig ang katawan ni Ye Zuan. Naramdaman niyang may papalapit sa kanya sa sobrang bilis. Itong aura, kung ito ay isang normal na tao, si Ye Zuan ay hindi mag-abala, ngunit ang aura na ito ay pamilyar sa kanya. Brat, alam kong nahanap mo na ako. Kamusta ka na? Nakarinig si Ye Zuan ng pamilyar na boses. Mo Xiaoyi, hindi napigilan ni Ye Zuan na mapasigaw. Magsalita tungkol sa Diablo at siya ay lilito. Hindi niya inaasahan na makikita ni Mo Xiaoyi ang misyon na inilabas ng Blackwater Lightning Flood Dragon at malalaman niya ang kanyang kinaroroonan. Tama, ako ito. Isang itim na anino ang dahan daw ang lumabas ng kagubatan, halos naghalo sa kadiliman. Kahit na ang assassin na nakaitim sa tabi ni Ye Zuan ay nakaramdam ng takot sa ganitong paraan ng pagtatago. Kung hindi dahil sa perceptive eye at insightful eye ni Ye Zuan, tiyak na hindi niya matutuklasan ang itim na anino na ito. Ito ang lakas at takot ng reincarnator na si Mo Xiaoyi. Ikalawang antas ng Nether Passage Realm, katulad ko. Nagbago ang ekspresyon ni Ye Zuan. Masama ang kutob niya dito. Noon, pinigilan niya ang kaharian ni Mo Xiaoyi, at nakipag-away. Din si Mo Xiaoyi sa City Lord ng Thunderlight City at nakakonsumo ng maraming enerhiya. Ngayon, siya at si Mo Xiaoyi ay nasa iisang kaharian, at si Mo Xiaoyi ay darating para sa kanya. Sa makatuwid, ang labanang ito ay hindi magiging madali. Hindi ko inasahan na makakalusot ka sa ikalawang antas ng Nether Passage Realm sa napakaikling panahon. Ang iyong talento ay nasa tuktok na sa lugar na ito. Walang intensyon si Mo Xiaoyi na kumilos. Dahan-dahan niyang sinabi, ako ay isang reincarnator. Kahit nasa libu-libong taon ng mga alaala, nasa ikalawang antas pa lamang ako ng Nether Passage Realm. Ikaw ay karapat-dapat sa aking atensyon. Sa kanyang nakaraang buhay, nakakita siya ng mga henyo na 100, 1,000, o kahit 10,000 beses na mas matalino kaysa kay Ye Zuan. Gayunpaman, hindi dapat kalimutan ng isa na mayroong pagkakaiba sa lugar. Para sa isang reincarnator na tulad ni Mo Xiaoyi, ang lupang kinatatayuan niya ay sobrang tigang. Sa kanyang nakaraang buhay, ang yuan qi ng langit at lupa ay hindi mabilang na beses na masiksik kaysa dito. Kahit na pumunta siya sa isang restaurant para kumain, madali siyang makagawa ng isang eksperto sa Nirvana Realm. Hanggang sa ang mga babae sa ganitong uri ng lugar ay nasa Immortal Realm. Pahalagahan mo, dapat ba akong magpasalamat sa iyo? Panipi, hindi nakakaramdam ng anumang kaluwalhatian si Ye Zuan. Sa halip, pakiramdam niya ay tinutumbok siya ng lobo. Ako, si Mo Xiaoyi, ay muling nagkatawang tao. Karangalan mo akong makilala, bagamat ayaw kitang patayin, dahil hindi gaanong masaya, gagawin ko ang aking makakaya. Pagkatapos magsalita ni Mo Xiaoyi, itinaas niya ang kanyang kamay at sinabing, noong huling nag-away tayo, hindi kita nagawang patayin at kinailangan kong tumakas. Ngayon, isa lang ang gusto kong gawin mo sa mga galaw ko. Kung makakaligtas ka, hahayaan na kita. Panipi, ang laking tono, hindi nasisiyahang sabi ni Ye Zuan. Hindi bababasa, siya ay nasa parehong kaharian ni Mo Zuyi, at maaari niyang hamunin ang mga nasa itaas niya. Ngayon, talagang sinabi ni Mo Zuyi na isang beses lang siya sisalakay. Ito ay simpleng minamaliit sa kanya. Nasa kanya ang Eye of Eternity. Hanggat ang parehong mga mata ay hindi nawasak sa parehong oras, maaari niyang gamitin ang Tree of Life Bloodline para makabawi. Gayunpaman, sinubukan na ni Mo Xiaoyi ang lahat ng uri ng pamamaraan para patayin si Ye Zuan, ngunit walang resulta. Sa makatuwid, alam niyang kailangan niyang gawing abo si Ye Zuan. Handa ka na ba? Lumakas ang true chi ni Mo Xiaoyi. Ang kanyang aura ay naging lubhang mapanganib. Maging si Wei Zhenchen ay hindi maiwasang manginig. Takot na takot ang nakasuot ng itim na assassin kaya umatras siya. Young Master, nandito ako. Sa sandaling ito, naramdaman din ito ni Luo Luo.
Agad niyang ginamit ang Eye of Charm para palakasin ang kaluluwa ni Yezuan. Ang batang babae ay magulo. Gayunpaman, gawin mo muna itong galaw ko. Biglang umatake si Mo Xiaoyi. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, lumipad palabas ang Flame Dragon mula sa True Chi at 10,000 Mammoth Force at tumangay patungo kay Yezuan. Dinilat ni Yezuan ang kanyang mga mata. Ginagamit niya ang Eye of Revelation para obserbahan si Mo Xiaoyi, ngunit hindi niya nagawang kopyahin ang martial art na ito. Sa makatuwid, ang paglipat na ito ay hindi karaniwan. Wei Zhenchen. Nagmamadaling ginawa ni Yezuan si Wei Zhenchen bilang isang matigas na kalasag. Kasabay nito, isinuot niya ang Brilliant Golden Armor at ginamit ang Rolling Thunder Armor. Hindi lang iyon, naging Thunder Dragon din ang Rolling Thunder Pearl. Ibinuka nito ang dagwang bibig at iniluwa ang isang malaking haligi ng kidlat. Thunder Dragon Roar. Walang katulad na Flame Dragon Slash. Dagandong.